Sige, ngayong araw, ibenta natin ang walang kwentang kotse ng asawa mo, tapos gawin na lang siyang katulong. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng asawa ko at ng kanyang kalaguyo. Hindi nila alam na naririnig ko ang lahat. Pinigilan ko ang aking pag-iyak at tahimik na bumuo ng isang plano. Eksaktong 12:00 ng tanghali, nang dumating ang bibili at mayabang na binuksan ni Marco ang sobre ng mga dokumento, biglang naglaho ang kanyang ngiti nang makita ang laman nito. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-comment sa ibaba kung taga saan kayong mga nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang interesanteng kwento. Ang sikat ng araw sa umaga na tumatagos sa mga siwang ng bintana ng kusina ay dapat sanay naghahatid ng init. Ngunit para kay Althea, ang umagang ito ay tila nagyayelo at tumatagos sa kanyang mga buto. Ipinapakita ng orasan sa dingding ang ika-6 ng umaga. Sa kanyang mga kamay, isang tray na may dalang isang pitzel ng mainit na kapeng barako at bagong lutong banana Q na umaaso pa. Ang matamis na amoy ng saging at ang mapait na aroma ng kape ay nagsasama sa hangin. Ang mga amoy na karaniwang nagpapangiti kay Marco, ang kanyang asawa, sa tuwing gigising ito sa umaga. Napahinto ang mga hakbang ni Althea, 2 metro bago ang pinto ng sala. Ang kanyang intensyon na sorpresahing almusal ay biglang napalitan ng mabilis na pagtibok ng puso. Hindi dahil sa takot na mahulog ang dala niyang tray, kundi dahil sa mga boses na tumatagos sa manipis na pader na naghihiwalay sa mga silid. Mga tawanan na hindi pangkaraniwan, kundi mga tawang puno ng kasiyahan, pang-iinsulto at tagumpay. Sige, ang plano natin ay perpekto, Marco. Iyon ang boses ni Isabel, ang babaeng 3 araw nang nakikituloy sa kanilang bahay dahil daw binaha ang kanyang inuupahang apartment. Ang babaeng ipinakilala ni Marco bilang isang katrabaho na nangangailangan ng tulong. Pero ang tono ng kanyang pananalita ngayong umaga ay hindi tunog ng isang taong nangangailangan ng tulong. Sigurado ka bang hindi maghihinala si Althea? Narinig ang malalim na boses ni Marco kasabay ng tunog ng paghigop ng kape. Kape na hindi niya alam kung sino ang gumawa. Samantalang si Althea ay papunta pa lang para ihatid ang kape ng kanyang asawa. Naku, Marco, anak ko. Sa pagkakataong ito, narinig ang boses ni Aling Rosario, ang biyena ni Althea, na may tonong puno ng pangmamaliit. Ang asawa mo ay napakatanga hanggang sa buto. Tingnan mo siya, 3 taon na kayong kasal. Ang alam lang niya ay yumuko, magluto, maglaba, maglinis. Wala siyang alam sa mga mahahalagang dokumento. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muli silang nagtawanan. Ang tawanan na iyon ay parang mga patalim na humihiwa sa tenga ni Althea. Tama ka dyan, Nay, sabi ni Marco habang tumatawa. Akala niya patay na patay ako sa kanya. Samantalang kailangan ko lang siya para may libreng tagapag-alaga ng bahay habang hinihintay kong makuha ng buo ang mana mula sa kanyang ama. Ayan na nga, masiglang sabi ni Isabel. Kaya sige, ngayong araw, ibenta natin ang walang kwentang kotse ng asawa mo. Malaki-laki rin ang halaga ng Fortuner na iyon, Marco. Ang pera ay pwedeng gamitin para sa down payment ng ating bagong bahay sa isang magarang subdivision. Tapos si Althea, gawin na lang siyang katulong dito. Tutal, mas bagay naman sa kanya ang maging utusan kaysa maging may bahay. Sang-ayon ako, masiglang sabi ni Aling Rosario. Mamayang tanghali, darating ang bibili, di ba? Huwag sana tayong mabigo kapag naibenta na ang kotse at pumasok na ang pera sa account mo, Marco. Pagkatapos niyan, pilitin natin siyang pumirma sa paglilipat ng pag-aari ng bahay na ito. Kapag tumanggi siya, ako ang gagawa ng impyerno sa buhay niya hanggang sa hindi na siya makatiis. Naramdaman ni Althea na nanghihina ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ng husto ang tray na hawak niya. Gawin siyang katulong. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya pala, ang lahat ng kanyang kabaitan ay itinuturing na katangahan. Ang kanyang pasensya ay itinuturing na kahinaan. Ang Fortuner na iyon ay regalo sa kanya ng kanyang yumaong ama sa kanyang kaarawan. Ang bahay na ito ay binili rin ng cash ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ibinigay bilang tahanan para kay Althea. Si Marco ay pumasok sa bahay na ito, nadala lamang ang isang maleta ng damit
at matatamis na pangakong naging mapait. Huminga ng malalim si Althea, pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Hindi siya dapat umiyak ngayon. Kung papasok siya doon na umiiyak at mag-iiskandalo, malalaman nilang nabisto na ang kanilang plano. Magiging alerto sila. At alam ni Althea na ang pakikipaglaban sa mga taong tuso ay hindi dapat daanin sa emosyon, kundi sa isang estratehiyang mas tuso pa. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kusina ng walang ingay. Ipinatong niya ang tray sa marmol na mesa, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng kusina. Ang mukhang dati walang kolorete, ang mukhang laging nakangiti sa paglilingkod sa asawa at biyenan. Sige, bulong ni Althea sa kanyang sariling anino. Nagbago ang kanyang tingin, naging malamig. Wala na ang tingin ng isang masunuring asawa. Gusto niyong maglaro ng dula-dulaan? Sige, maglaro tayo. Pero hindi na kayo ang direktor. Ako na ang direktor ngayon. 5 minuto ang lumipas. Ibinalik ni Althea ang kanyang ekspresyon sa dati. Medyo matamlay, medyo nakayuko, eksakto tulad ng tangang asawang pinag-uusapan nila kanina. Muli niyang binuhat ang tray at naglakad patungo sa sala. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang pabigatin ang kanyang mga hakbang para marinig. Magandang umaga, Marco. Nay, bati ni Althea sa mahinang boses. Ang tanawin sa sala ay nakakadiri kung titingnan ng mga matang bukas na. Si Marco ay nakaupo sa pangunahing sofa na nakataas ang mga paa sa mesa. Sa tabi niya, si Isabel ay nakaupo ng napakalapit, halos magkadikit na, habang hawak ang garapon ng cookies ni Althea. Si Aling Rosario ay nakaupo sa tumba-tumba. Tinitingnan si Althea mula ulo hanggang paa na parang dumi. Agad na nagkaroon ng katahimikan. Mabilis na ibinaba ni Marco ang kanyang mga paa, medyo kinabahan. Lumayo ng kaunti si Isabel. Hoy, Althea, bakit ngayon ka lang lumitaw? Gutom na ang asawa mo kanina pa, sigaw ni Aling Rosario para basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pekeng galit. Pasensya na po. Nay, naubusan po kasi ng gas kanina, kaya pinalitan ko muna, pagsisinungaling ni Althea nang walang kahirap-hirap. Inilapag niya ang kape at banana cue sa mesa. Napakabagal mo talagang asawa. Buti na lang nandito si Isabel para samahan akong magkwentuhan. Kung hindi, mamamatay ako sa inip kakahintay sa'yo magluto. Panunuya ni Marco habang kumukuha ng banana cue nang hindi nagpapasalamat. Ngumiti ng bahagya si Althea. Pasensya na, Marco. Oo nga pala. Gusto mo rin ba ng kape, Miss Isabel? Gagawa ako ulit. Tumawa ng bahagya si Isabel, tawang pilit na pinapatamis. Huwag ka nang mag-abala, Ate Althea. Uminom na ako ng tsaa kanina, saka hindi ako sanay uminom ng ganitong kape. Karaniwan akong nagkakape sa coffee shop. Isang banayad na insulto. Itinala ito ni Althea sa kanyang isipan. Ang kapeng tinawag niyang pangkaraniwan ay isang premium Arabica bean na nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat pakete. Pero syempre, ang panlasa ni Isabel na sanay sa train, one coffee ay hindi makakaintindi. Althea, tawag ni Marco. Biglang nagbago ang kanyang boses sa tonong may awtoridad na karaniwan niyang ginagamit kapag hihingi ng pera. Mamayang tanghali, nandito ka lang sa bahay, di ba? Opo, Marco. Bakit po? Hindi naman po ako umaalis ng bahay. Sagot ni Althea habang nagsasalin ng tubig para kay Aling Rosario. Mabuti, mamayang tanghali, may darating akong kaibigan. Gusto niyang tingnan ang kondisyon ng Fortuner natin. Malapit na kasing ma-expire ang rehistro. Kaibigan ko siya sa LTO na pwedeng tumulong para mapabilis ang proseso. Ihanda mo ang mga papeles, ha? Yung CR at OR. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Kakabayad lang ni Althea ng rehistro ng kotse noong nakaraang buwan gamit ang online app. Pero nagpakita si Althea ng perpektong mukha ng pagkalito. Ah, ganun po ba, Marco? Ang galing mo naman, may kakilala ka pala sa LTO. Sige po, ihahanda ko. Nasa drawer sa taas ng aparador. Nagliwanag ang mga mata ni Marco. Nagpalitan sila ng tingin ni Aling Rosario at Isabel. Isang senyas ng tagumpay. Akala nila kinagat na ng isda ang pain. Sige na, huwag kang tumanga diyan. Ang daming labahin sa likod. Sabi ni Isabel, baka siya pa ang mag-asikaso. Dapat mahiya ka naman.
Utos ni Aling Rosario habang winawagayway ang kamay para paalisin si Althea na parang langaw. Opo, Nay. Pupunta na po ako sa likod, masunuring sabi ni Althea. Tumalikod siya. Sa sandaling nakatalikod na siya sa kanila, agad na naglaho ang kanyang inosenteng ngiti. Nagtiim ang kanyang bagang. Sige, magtawanan kayo ngayon, sabi ni Althea sa kanyang isipan. Tikman ninyo ang huling banana cue ninyo sa bahay na ito. Dahil mamayang tanghali, kakainin ninyo ang sarili ninyong karma. Hindi pumunta si Althea sa labahan. Pumasok siya sa bodega, malapit sa garahe sa likod. Bihirang pasukin ni Marco ang bodega dahil maalikabok daw at nakakabahing. Si Marco ay isang lalaking maarte at takot madumihan. Isang kahinaan na ngayon ay pabor kay Althea. Sa isang sulok ng bodega, sa likod ng mga karton ng sirang blender at electric fan, may isang maliit na vault na nakabaon sa pader. Ito ay pamana ng ama ni Althea. Si Althea lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Mabilis na pinihit ni Althea ang mga numero. Click! Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, maayos na nakasalansan ang lahat ng dokumentong target ng kasakiman ng kanyang asawa at biyenan. Ang titulo ng bahay, isang marangyang 2 palapag na bahay, ang Certificate of Registration, CR, ng Mitsubishi Fortuner, at ilang mga passbook ng time deposit. Lahat ay nakapangalan kay Althea Reyes. Ang ama ni Althea ay isang matagumpay, ngunit maingat na negosyanteng kontratista. Bago ipakasal ang kanyang kaisa-isang anak kay Marco, naamoy na ng kanyang ama na may hindi tama. Si Marco ay masyadong matamis magsalita, masyadong magaling mambola, pero ang mga mata niya ay laging nakatingin sa Rolex ng kanyang ama o sa mga kotse sa garahe. Dahil doon, ipinilit ng kanyang ama na magkaroon ng prenuptial agreement na naghihiwalay sa kanilang mga ari-arian. Pumirma si Marco noon dahil akala niya ay hindi gaanong kalaki ang yaman ni Althea at sigurado siyang mapapapayag niya itong ilipat ang pangalan ng mga ari-arian sa paglipas ng panahon. Nagkamali ng malaki si Marco. Kinuha ni Althea ang orihinal na CR at OR at tinitigan ito. Dahil sa kotseng ito, gusto niyo akong gawing katulong? Bulong niya ng may pait. Kumuha si Althea ng isang malaking brown envelope na kamukhang-kamukha ng pinaglalagyan niya ng mga dokumento. Hindi niya ito iniwang walang laman. Sa halip ay pinuno niya ito ng mga walang kwentang papel. Photocopy ng mga recipe, mga flyer ng supermarket noong nakaraang linggo, at mga bayad ng bill ng kuryente. Ginawa niyang eksaktong kapareho ng kapal ng mga orihinal na dokumento. Tapos, sa ibabaw ng tumpok ng basura, isiniksik ni Althea ang isang pirasong bond paper. Kumuha siya ng pulang marker at isinulat sa malalaking titik, "Menu para sa bago mong katulong." Ngumiti siya ng may kasiyahan. Itinago niya ang peking envelope sa ilalim ng kanyang damit. Samantala, ang mga orihinal na dokumento ay inilagay niya sa luma niyang handbag na mukhang luma ngunit matibay. Alam ni Althea na hindi titingnan ni Marco ang laman ng envelope sa harap niya. Masyadong mayabang si Marco. Kukunin niya ang envelope, dadalhin sa harap ng kanyang kaibigan, ang bibili, at doon bubuksan para magyabang. Iyon ang ugali ni Marco. Magpasikat muna, mag-isip mamaya. At iyon ang sandaling hinihintay ni Althea. Ngunit, hindi pa sapat ang paghahandang ito. Kailangan ni Althea ng legal na sandata para sabay-sabay silang gantihan. Inilabas niya ang kanyang cellphone na may kaunting basag sa screen. Ang cellphone na binili ni Marco na segunda mano mula sa isang kaibigan para daw makatipid. Samantalang si Marco mismo ay gumagamit ng pinakabagong iPhone na binili gamit ang credit card ni Althea. Pinindot ni Althea ang numero na pinangalanan niyang hardware store para hindi kahina-hinala. 2 beses tumunog ang telepono bago sumagot ang isang malalim at may awtoridad na boses. "Hello, Ma'am Althea. Napatawag ka ng umaga. May maitutulong ba si Attorney Santos?" Si Attorney Santos, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama at isang malayong tiyuhin na itinuturing na niyang pamilya. Attorney Santos, nanginginig ang boses ni Althea pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline. "May oras po ba kayo mamayang 12:00 ng tanghali? Kailangan ko po kayong pumunta sa bahay."
Kung pwede po, magdala kayo ng 2 security galing sa opisina ninyo. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Agad na naging seryoso ang tono ni Attorney Santos. Nagsimulang gumana ang kanyang instinct bilang abogado. Anong nangyari? Althea, may ginawa na namang kalokohan si Marco? Higit pa po sa kalokohan, attorney. Plano ni Marco, ng nanay niya, at ng kalaguyo niya na ibenta ang Fortuner na pamana ni Papa mamayang tanghali. Akala nila hindi ko alam. Plano rin nilang palayasin ako o gawing katulong pagkatapos mailipat ang pag-aari ng bahay. Walang hiya, tumaas ang boses ni Attorney Santos. Mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Dati, pinulot lang siya ng ama mo sa kung saan, binigyan ng puhunan sa negosyo na hindi malaman kung saan napunta. Ngayon, gusto pang kainin ang nagpakain sa kanya. Kaya nga po, attorney, kailangan ko kayo. Naitago ko na po ang mga orihinal na dokumento. Mamayang tanghali, magkakaroon ng transaksyon si Marco at ang bibili sa sala. Gusto ko pong dumating kayo. Eksakto sa oras na iyon. Hulihin natin sila sa akto. Sige, naiintindihan ko ang plano mo, sabi ni Attorney Santos, galit ngunit kontrolado. Ma'am Althea, huwag kang mag-alala. Ihahanda ko ang mga papeles para sa pag-block ng assets at isang demand letter. Oo nga pala, kumusta ang joint account ninyo? Iyon po ang gagawin ko ngayon, attorney. Itra-transfer ko lahat sa personal account ko gamit ang mobile banking. Matagal na akong nagtitiis na binabawasan ang budget para sa gastusin sa bahay. Pero kung uubusin nila lahat, hindi ako papayag. Gawin mo na agad. Mag-iwan ka ng napakaliit na halaga para hindi sila maghinala kapag nag-check sila ng balanse sa ATM. Pero ubusin mo ang laman ng time deposit. Sige po, attorney. Salamat po. Magkita na lang po tayo mamaya. Huwag na po kayong kumatok. Pumasok na lang po kayo. Hindi ko po ilalak ang gate. Sisiguraduhin kong medyo nakaawang. Sige, magtiis ka pa ng 4 na oras. Bibigyan natin sila ng leksyon na hindi nila malilimutan habang buhay. Naputol ang tawag. Huminga ng malalim si Althea. Agad niyang binuksan ang banking app sa kanyang cellphone. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen. Transfer sa personal account ni Althea. Halaga, PHP 2.5 million. Ang buong laman ng time deposit, nakakamature lang. Transaction successful. Ngayon, sa pangunahing account ni Marco, kung saan hawak ni Aling Rosario ang ATM card, barya na lang ang natira, humigit kumulang PHP 3,000. Sapat para sa gasolina, pero hindi sapat para tumakas papuntang probinsya. Naramdaman ni Althea na medyo gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya biktima. Siya na ngayon ang mga ngaso na naghihintay sa kanyang biktima na mahulog sa patibong. Sa magaang na hakbang, lumabas siya ng bodega, handa ng gampanan muli ang kanyang papel bilang isang tanga at masunuring asawa. 11:00 ng umaga, mataas na ang sikat ng araw at nagsisimula ng uminit. Kasing init ng kalooban ni Althea na kailangang magpanggap na abala sa pagmop ng sahig ng sala. Samantalang si Marco at Isabel ay abala sa panonood ng Netflix sa sofa. Halos matamaan ng paa ni Marco ang ulo ni Althea habang nagmop siya sa ilalim ng mesa. Ingat ka naman kung magmop, baka mabasa ang carpet, sigaw ni Marco nang hindi tumitingin mula sa TV screen. Opo, Marco. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Althea. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Tiningnan niya ang screen at ngumiti ng malapad. Sumenya siya kay Isabel at Aling Rosario na kumakain ng rujak sa dining table. Malapit nang dumating, bulong ni Marco kay Isabel, pero sapat na lakas para marinig ni Althea. Nag-ubo si Marco, binago ang tono ng kanyang boses para maging matamis. Mahal kong Althea. Itinuwid ni Althea ang kanyang nananakit na likod, pinunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Opo, Marco. Nasaan na yung mga dokumento na hiningi ko kaninang umaga? Malapit nang dumating yung kaibigan ko. Nakakahiya naman kung paghihintayin natin siya. Abalang tao pa naman yun. Dahan-dahang tumango si Althea. Ay, oo nga po pala, Marco. Sandali lang po, kukunin ko sa kwarto. Pumasok si Althea sa kwarto. Kinuha ang brown envelope na puno ng basura na inihanda niya kaninang umaga mula sa kanyang aparador.
Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ito ang kritikal na sandali. Kung bubuksan ni Marco ang envelope ngayon, magsisimula ang gulo bago ang tamang oras. Lumabas si Althea ng kwarto na mahigpit na yakap ang envelope sa kanyang dibdib, na para bang ito ay isang napakahalagang bagay na ayaw niyang bitawan. Mahalaga ang pag-arte na ito para masiyahan ang ego ni Marco. Heto na po, Marco. Ibinigay ni Althea ang envelope na may sadyang panginginig ng kamay. Pero para lang po ba talaga sa pagpaparehistro ito, Marco? Kasi paboritong kotse ito ng yumaong papa. Marahas na inagaw ni Marco ang envelope mula sa kamay ni Althea. Oo, ang daldal mo naman. Hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo? Ako ang ulo ng pamilya. Alam ko kung ano ang makakabuti sa ating mga ari-arian. Ating mga ari-arian? Mapanuyang tawa ni Althea sa kanyang isipan. Kailan pa naging atin si Aling Rosario, na nakita ang makapal na envelope na lumipat na ng kamay, ay ngumiti ng malapad hanggang sa makita ang kanyang gintong ngipin. Ayan, ganyan dapat, Althea. Bilang asawa, dapat kang sumunod. Kung gustong palaguin ng asawa mo ang inyong yaman, dapat suportahan mo. Huwag kang maghinala. Opo, Nay, sagot ni Althea na nakayuko. Tinitimbang ni Marco ang envelope, nararamdaman ang kapal nito. Sige, makapal. Original na CR at OR to, di ba? Baka yung photocopy ang nakuha mo. Tinitigan ni Althea si Marco sa mata. Ibinibigay ang pinaka-inosenteng tingin na kaya niya. Original po, Marco. Kinuha ko po sa vault na hindi mo alam ang kombinasyon. Sa aparador pala. Nagpanggap si Althea na nadulas. Tumawa ng mapanghamak si Marco. Hay nako, yang lumang vault na yan, bubuksan din natin yan balang araw. Sige na, pumunta ka na sa kusina, magluto ka ng marami. Pagkatapos ng usapan, magdiriwang tayo. Dito rin kakain ang kaibigan ko. Anong lulutuin ko, Marco? Kahit ano basta masarap. Kare-kare o kaya adobo. Wag laging tokwat baboy. Nakakasawa, sabi ni Isabel, na para bang siya ang may bahay. Sige po, Miss. Isabel, sagot ni Althea. Nang tumalikod si Althea papuntang kusina, narinig niyang bumulong si Marco kay Isabel. Ang dali, di ba? Ibinigay niya lang. Tanga talaga. Ang galing mo, mahal. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ang pera. Sumagot si Isabel sa malanding boses. Dahan-dahang isinara ni Althea ang pinto ng kusina. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto. Tinitingnan ang orasan sa dingding. 11:30 ng umaga. Kalahating oras na lang, papunta na si Attorney Santos. Papunta na ang bibili ng kotse. At papunta na rin ang kapahamakan ni Marco. Hindi nagsimulang magluto si Althea ng kare-kare o adobo tulad ng iniutos. Sa halip, kumuha siya ng isang basong malamig na tubig mula sa ref, umupo ng komportable sa upuan sa kusina at nagsimulang magbilang. Hindi niya kailangang magluto para sa kanilang selebrasyon ng tagumpay dahil hindi iyon mangyayari. Ang mangyayari ay isang napakagandang palabas sa buhay ni Althea at libre ang kanyang VVIP ticket. Eksaktong 12:00, isang malakas at bastos na busina ng kotse ang narinig mula sa labas ng gate. Mahaba at paulit-ulit ang tunog. Nagpapahiwatig ng walang pasensyang karakter ng may-ari nito. Si Marco, na kanina pa hindi mapakali at palingalinga sa bintana, ay biglang napatalon sa tuwa. Ang kanyang tensyonadong mukha ay biglang nagliwanag. Ayan na! Dumating na si Ronnie, sigaw ni Marco. Lumingon siya kay Isabel at Aling Rosario. Magpakita kayo ng magandang mukha. Malaking pera to. Inayos ni Isabel ang kanyang blonde na buhok. Mabilis na tumingin sa salamin sa dingding at pagkatapos ay kumapit ng malandi sa braso ni Marco. Sige, boss! Kapag nakuha na natin ang pera, mag-book na tayo agad ng ticket para sa bakasyon, ha? Oo naman. Althea! Sigaw ni Marco papunta sa kusina. Lumabas si Althea na nagmamadali. Suot pa rin ang luma niyang duster na sinadya niyang isuot. Ang pinakamagandang kasuotan para sa papel na ito. Opo, Marco. Buksan mo ang gate. Bilisan mo. Mahalagang bisita yan, utos ni Marco. Tumango si Althea at tumakbo ng bahagya papunta sa harap. Nang buksan niya ang mabigat na bakal na gate, isang itim na luma
at may madilim na tint na sedan ang pumasok sa bakuran. Bumaba ang driver. Si Ronnie, isang matabang lalaki na may suot na polo na halos matanggal na ang butones sa tiyan. Nakangisi siyang lumabas. May suot siyang makapal na peking gintong kwintas at isang pulseras na gawa sa kahoy. Ang kanyang itsura ay sumisigaw ng, "Ahente." "Wow, Marco. Kamusta ka na, bro?" Binati ni Ronnie si Marco ng isang maingay na high five. "Okay lang, Ronnie. Ayos naman. Pasok, pasok. Tingnan mo muna ang sasakyan." Itinuro ni Marco ang puting Fortuner na maayos na nakaparada sa garahe. Kakalinis lang ni Althea ng kotse kaninang umaga dahil sa utos ni Marco, kaya't kumikinang ang body nito sa sikat ng araw. Sumipol ng mahaba si Ronnie. Umikot siya sa kotse, tinatapik ang hood, at marahang sinisipa ang gulong para tingnan ang hangin. Ang kanyang mga mata ay parang lobo na nakakita ng matabang tupa. "Grabe, ang kinis, Marco. Bihira gamitin, no?" Tanong ni Ronnie habang hinihimas ang side mirror. "Bihira talaga. Ginagamit lang ng asawa ko, papuntang palengke. At bihira pa yon, mas madalas siyang maglakad, kaya mababa pa ang mileage. Espesyal to," pagyayabang ni Marco. Hindi niya binanggit na madalas gamitin ni Althea ang kotse para maghatid ng pagkain sa isang ampunan tuwing Biyernes. Isang gawain na hindi alam ni Marco. Okay, pwede na," tango ni Ronnie. Pagkatapos ay napatingin siya kay Althea na nakatayo malapit sa pinto ng garahe, naghihintay ng susunod na utos. Tinapik ni Ronnie ang braso ni Marco habang tumatawa ng may kahalayan. "Yan ba ang bago mong katulong, Marco? Pwede na rin. Bata pa pero mukhang pagod. Mukhang masunurin." Kumulo ang dugo ni Althea nang marinig iyon, pero nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang mapanghamak. "Hoy, ano ka ba? Asawa ko yan, si Althea." Nanlaki ang mga mata ni Ronnie at lalo pang tumawa ng malakas, na para bang iyon ang pinaka nakakatawang biro sa buong mundo. "Seryoso ka? Akala ko katulong." "Naku, sorry, kasi ang layo ng itsura sa isang to." Tumingin si Ronnie kay Isabel na nakatayo ng mayabang sa tabi ni Marco. Kung siya, turo niya kay Isabel. "Bagay maging may bahay mo, Marco, pero yung isa. Hay, kaya pala gusto mong ibenta ang kotse para may puhunan ka sa pagpapalit ng asawa, no?" Ngumisi si Isabel, natuwa sa papuri. "Naku, Ronnie, bolero ka." Madalas ngang mag-open up si Marco sa akin na nagsisisi siya sa pinili niya. Kaya ngayon, gusto niyang itama. Tama na yan. Huwag na nating pag-usapan yan. Baka marinig ng mga kapitbahay, putol ni Aling Rosario na lumabas mula sa loob ng bahay habang nagpapaypay gamit ang 1,000 pisong papel. "Halika na, Ronnie. Sa loob na tayo mag-usap. Ang init dito sa labas. Althea, gawa ka ng malamig na juice. Yung matamis, ha? Huwag yung matabang tulad ng luto mo kahapon." "Opo, Nay," sagot ni Althea. Pumasok silang lahat sa sala. Sumunod si Althea sa likod. Nakita niya si Marco na pinaupo si Ronnie sa malambot na leather na sofa. Ang sofa na binili ni Althea gamit ang kanyang 13th month pay noon. Umupo si Ronnie na nakataas ang paa, nagsindi ng sigarilyo nang walang paalam at itinaktak ang abo sa sahig, kahit na may ashtray sa mesa. "So paano, Ronnie? Tulad ng napag-usapan natin sa telepono kahapon, di ba? PHP 1.5 million cash ngayon," tanong ni Marco. Kailangan niya ang pera agad bago pa malaman ni Althea o bago pa maghinala ang pamilya nito. Huminga ng usok si Ronnie na naging dahilan para maging mausok ang naka-aircon na sala. "Hay nako, nagmamadali ka naman. Tingnan muna natin ang mga papeles. CR, OR, invoice, spare key. Kapag kumpleto, agad-agad ang pera. Dala ko dito sa bag." Tinapik ni Ronnie ang kanyang leather na sling bag na mukhang puno. "Huwag kang mag-alala, kumpleto lahat. Inihanda ko na," sabi ni Marco nang may buong kumpiyansa. Tumingin siya kay Althea na kararating lang, dala ang isang tray na may 5 baso ng matingkad na pulang juice. "Ilagay mo dyan, Althea. Tapos umalis ka na. Magwalis ka o kung anuman. Huwag kang makinig sa usapan ng mga lalaki." Dahan-dahang inilapag ni Althea ang mga baso. Nakikita niya ang butil-butil na pawis ng kasakiman sa noo ni Marco.
Nanginginig ang kamay ng kanyang asawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pananabik. Heto ang mga dokumento. Kinuha ni Marco ang makapal na brown envelope na ibinigay ni Althea kanina. Ang envelope ay nakapatong sa mesa. Sa harap mismo ni Ronnie, dahan-dahang umatras si Althea sa isang sulok ng silid. Kinuha niya ang walis tingting at nagpanggap na naglilinis ng alikabok sa isang sulok ng display cabinet. Pero ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw. Ang mga sandali ng pagbagsak ni Marco ay magsisimula na ngayon. Ang kapaligiran sa sala ay puno ng tensyon na may iba't ibang dahilan. Si Marco, Isabel, at Aling Rosario ay tensyonado dahil sa pag-asam ng daan-daang libong piso. Si Ronnie ay tensyonado dahil gusto na niyang makuha ang murang kotse para maibenta muli sa mas mataas na halaga. Samantalang si Althea, tensyonado siya sa pagpigil ng tawa na malapit ng sumabog. Okay, titingnan ko na, sabi ni Ronnie. Pinatay niya ang kanyang sigarilyo sa ashtray at pagkatapos ay inabot ang brown envelope. Wow! Ang kapal! Mukhang kasama pati service manual. Kumpleto talaga, Ronnie. Ang asawa ko ang nagtago. Pagdating sa pagtatago ng gamit, maayos talaga siya kahit medyo mabagal ang utak. Muling ininsulto ni Marco si Althea bilang pampalasa sa usapan. Tumawa ng bahagya si Isabel habang humihigop ng kanyang juice. Binuksan ni Ronnie ang tali ng envelope ng dahan-dahan at may pagkadramatiko. Ang tunog ng pagkuskus ng papel ay malinaw na narinig sa tahimik na silid. Inunat ni Marco ang kanyang dibdib, handa nang tumanggap ng papuri para sa pagiging kumpleto ng kanyang mga dokumento. Kinuha ni Ronnie ang laman ng envelope nang sabay-sabay. Kumunot ang noo ni Ronnie. Ang lumabas ay hindi ang asul na Certificate of Registration na karaniwang nakikita. Hindi rin OR o invoice ng sasakyan. Ang unang papel na hawak ni Ronnie ay isang puting bond paper na may nakasulat na pulang marker. Pinanliitan ni Ronnie ang kanyang mga mata para basahin ito. Menu para sa bago mong katulong. Binasa ni Ronnie ang nakasulat ng may pagkalito. Tumingin siya kay Marco. Anong ibig sabihin nito, Marco? Lihim na code? Nagbago ang mukha ni Marco mula sa pagiging mayabang tungo sa pagkalito sa isang iglap. Ha? Ano yan? Baka mali ang nakuha. Tingnan mo ang ilalim. Ibinalik ni Ronnie ang papel sa mesa. Kinuha niya ang susunod na papel. Recipe ng Bicol Express. Binasa niya ulit. Nagsimula na siyang mainis. Marco, magbebenta ka ba ng kotse o magbubukas ng karinderya? Ano ba to? Nagpanik si Marco. Inagaw niya ang tumpok ng papel mula sa kamay ni Ronnie. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuklat ang mga susunod na papel. Malabong photocopy ng ID. Flyer ng diskwento sa SM Hypermarket noong nakaraang buwan. Bayad ng bill ng kuryente. Walang laman na pakete ng pampalasa. Punit na dyaryo. Walang CR, walang OR, walang kahit anong mahalagang dokumento. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog lang ng orasan sa dingding ang maririnig. Tik-tak, tik-tak. Namutla ang mukha ni Marco at dahan-dahang namula. Lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ni Ronnie, sa harap ni Isabel at sa harap ng kanyang sariling ina. Ito, basura lahat to, sigaw ni Marco. Basag ang kanyang boses sa sobrang galit. Inihagis niya ang mga papel sa ere hanggang sa magkalat ito sa sahig ng sala. Nagkaroon ng ulan ng basura sa ibabaw ng mamahaling carpet. Napanganga si Isabel. Halos mahulog ang baso ng juice na hawak niya. Marco, bakit basura ang laman? Sabi mo kanina na check mo na. Hawak ko lang kanina yung labas, makapal. Kaya akala ko tama ang laman. Nagdepensa si Marco nang may pagkapanik. Lumingon siya nang may galit sa isang sulok ng silid. Kung saan nakatayo si Althea na may hawak na walis. Althea, ang sigaw na iyon ay napakalakas na halos mabasag ang bintana. Si Althea, na may Oscar-winning na pag-arte, ay nanlaki ang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang bibig na parabang sobrang gulat. Diyos ko, Marco, bakit mo tinatapon ang mga papel? Yan yung mga recipe na susubukan kong lutuin mamayang gabi. Tumayo si Ronnie, mukhang dismayado. Marco, pinaglalaruan mo ba ako?
Ang layo ng binyahe ko, dala ko ang cash. Tapos magpapatawa ka lang pala. Abala akong tao. Boss. Wala akong panahon sa ganitong kalokohan. Sandali, Ronnie. Sumpa. Sandali lang. May technical na problema lang. Pinigilan ni Marco ang braso ni Ronnie at lumingon kay Althea na may nakamamatay na tingin. Mabilis siyang lumapit sa kanyang asawa. Ikaw, sabi ni Marco. Itinuro niya ang kanyang daliri sa harap mismo ng ilong ni Althea. Nasaan ang original na CR at OR? Huwag kang magpanggap na walang alam. Umatras si Althea hanggang sa tumama ang kanyang likod sa display cabinet. Mahigpit niyang niyakap ang hawakan ng walis, na para bang iyon ang kanyang panangga. Marco, bakit ka nagagalit? Nanginginig ang boses ni Althea, na para bang iiyak na. Sabi mo kanina, kunin mo ang mga dokumento sa drawer sa taas. Kinuha ko po kung ano ang nasa drawer sa taas. Iyon po talaga ang laman, Marco. Mga recipe at listahan ng bibilhin. Sinungaling, sigaw ni Marco. Itinaas ang kanyang kamay na para bang mananampal na naging dahilan para mapapikit si Althea. Isang peking reaksyon. Ngunit pinigilan ito ni Marco. Natauhan siyang may bisita. Itinago ko ang mga dokumento sa vault. Siguradong alam mo ang kombinasyon, di ba? Siguradong ipinalit mo ang laman, di ba? Sumali na rin si Aling Rosario sa gulo. Namumula ang kanyang matandang mukha sa galit. Mabilis siyang lumapit kay Althea. Hayop kang babae ka. Sinadya mo ba talagang ipahiya ang asawa mo? Hoy, makinig ka. Ang bahay na ito, ang kotseng ito, karapatan yan ng asawa mo. Nakikitira ka lang. Sabihin mo na kung nasaan ang mga dokumento o sasampalin kita. Sumpaman, Nay. Hindi ko po alam. Umiyak si Althea ng walang luha. Hindi po sinabi sa akin ni Marco ang kombinasyon ng vault. Sabi niya, sikreto daw, yun ng mga lalaki. Kinuha ko lang po kung ano ang iniutos niya. Si Isabel, na nakitang lumilipad na ang kanyang pera, ay lalo pang nagpainit ng sitwasyon. Marco, siguradong nagsisinungaling yan. Tingnan mo ang mukha niya. Napaka-inosente. Siguradong itinago niya sa kung saan. Haluhugin mo ang kwarto niya o kaladkarin mo siya sa bodega para umamin. Tama, sigaw ni Marco. Ronnie. Sandali lang, papagsalitain ko ang babaeng to. Suminghal si Ronnie. Bibigyan kita ng 5 minuto. Kung wala ang mga dokumento, aalis na ako. At huwag kang umasa na makikipagnegosyo pa ako sa iyo, Marco. Hindi ka profesional. Asawa mo nga, hindi mo kayang ayusin. Negosyo pa kaya? Ang mga salita ni Ronnie ay sumampal sa ego ni Marco nang mas malakas pa sa pisikal na sampal. Nasira ang kanyang pagkalalaki. Naramdaman niyang napakaliit niya at ang pinakamadaling paraan para sa isang maliit na lalaki na maramdamang malaki siya ay ang tapakan ang isang babae. Hinawakan ni Marco nang mahigpit ang braso ni Althea. Bumaon ang kanyang mga kuko sa laman. Aray! Marco! Sigaw ni Althea. Sa pagkakataong ito, totoo ang sakit. Masakit, mas masakit ang puso ko sa panloloko mo. Kinaladkad ni Marco si Althea sa gitna ng silid, sa gitna ng mga nagkalat na papel ng recipe. Ngayon, umamin ka. Nasaan ang CR at OR ng Fortuner? Nasaan ang titulo ng bahay? Alam kong kinuha mo lahat. Umamin ka o isusumbong kita sa pulis na nagnakaw ka ng ari-arian ng asawa mo. Napangiwi si Althea sa sakit ng kanyang braso, pero sa loob-loob niya, ngumingiti siya ng malamig. Isumbong sa pulis? Sige, Marco. Tatawa lang ang mga pulis kapag nalaman nila kung sino ang tunay na may-ari ng mga gamit na yon. Marco, bitawan mo ako. Masakit. Sumagot ka muna, sigaw ni Aling Rosario, na ngayon ay kinukurot na rin ang tagiliran ni Althea. Anak na walang utang na loob. Pinulot ka na nga, pinakain, tapos aabuso ka pa. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Isa ka lang peste sa buhay ng anak ko. Uminit ang sitwasyon. Itinaas na ni Marco ang kanyang kamay. Handa nang sampalin ng malakas si Althea. Si Ronnie ay nanonood lang habang nagsisindi ulit ng sigarilyo. Walang pakialam. Ngumingiti si Isabel sa kasiyahan habang pinahihirapan si Althea nang pababa na ang kamay ni Marco. Ding-dong, tumunog ulit ang doorbell. Sa pagkakataong ito, magalang ang tunog,
may ritmo, ngunit matatag. Huminto ang kamay ni Marco 5 sentimetro mula sa pisngi ni Althea. Humihingal siya, lumingon siya, nang nagulat sa pinto sa harap na medyo nakaawang. "Sino na naman yan?" Inis na sabi ni Marco. Nakakaistorbo ng taong galit. "Ako na ang titingin," sabi ni Aling Rosario. Humihingal pa rin dahil sa galit. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto. "Sino ba yan? Hindi ba alam na abala ang mga tao?" Binuksan ni Aling Rosario ang pinto, nang malapad at biglang napanganga. Ang mga mura na handa na niyang sabihin ay biglang napigilan. Sa may pintuan, nakatayo ang 3 lalaki. Ang nasa harap ay isang lalaking nasa mid-50s pero matipuno at may awtoridad. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark gray suit, isang silk na asul na kurbata at mga leather na sapatos na mas makintab pa sa kinabukasan ni Marco. Hawak niya ang isang leather na briefcase at isang tungkod na may ukit na agila na nagbibigay ng impresyon ng pagiging isang aristokrata. Sa likod niya, nakatayo ang 2 binatang matipuno na nakasuot ng itim na safari shirt na nagpapakita ng kanilang mga bisig. Walang ekspresyon ang kanilang mga mukha at matalas ang kanilang mga mata na parang radar na nagmamasid sa buong silid. Si Attorney Santos, isang senior na abogado na kilala sa buong siyudad. "Sino po sila?" utal na tanong ni Aling Rosario. Nawala ang kanyang tapang nang makita ang aura ng mga taong ito. Ngumiti ng bahagya si Attorney Santos, isang ngiting magalang ngunit malamig. "Magandang tanghali, Ginang. Pasensya na po sa abala. Hinahanap ko po si Mrs. Althea Reyes. Nandito po ba siya?" Kalmado ang boses ni Attorney Santos, pero sapat na malakas para marinig hanggang sa sala. Si Marco, na hawak pa rin ang braso ni Althea, ay biglang natigilan. Binitawan niya ito na parabang nakuryente. Nakilala niya ang mukhang iyon. Nakita niya ito ng isang beses sa libing ng ama ni Althea, 3 taon na ang nakalipas. Pero noon, hindi niya gaanong pinansin dahil abala siya sa pagbibilang ng mana. "Si Attorney Santos yan," bulong ni Marco. Si Althea, nakabibitaw lang, ay inayos ang kanyang duster. Hindi siya tumakbo, hindi nagtago. Tumayo siya ng tuwid. "Tuloy po kayo, attorney," sigaw ni Marco mula sa loob. Sinusubukang maging magalang, pero basag ang kanyang boses dahil sa kaba. Mabilis siyang bumulong kay Isabel at Ronnie. "Itago mo ang sigarilyo mo, Ronnie. Magaling na abogado yan. Mahal maningil. Hindi ko alam kung bakit siya nandito." Pumasok si Attorney Santos, nilampasan si Aling Rosario na tulala pa rin. Sumunod ang 2 bantay niya. Ang kanilang mga hakbang ay matatag at sabay-sabay na nagparamdam na parang nanginginig ang sahig ng bahay. Nang pumasok si Attorney Santos sa sala, napakalinaw ng pagkakaiba. Sa isang banda, nandoon si Ronnie, ang ahente ng kotse na may bukas na butones at usok ng sigarilyo. Si Isabel, ang kabit na kulang sa tela ang damit, at si Marco na pinagpapawisan. Sa kabilang banda, nandoon si Attorney Santos na elegante at ang 2 higanteng bantay. Si Ronnie, na may instinct ng isang taong kalye, ay agad nakaramdam ng hindi maganda. Mabilis niyang pinatay ang kanyang sigarilyo. "Naku, may malaking tao dito," bulong niya kay Marco. "Magandang tanghali, Mr. Marco," bati ni Attorney Santos. Hindi niya kinamayan si Marco. Tumango lang siya ng bahagya. Napatingin siya sa mga nagkalat na papel sa sahig. Tinaas niya ang isang kilay. "Mukhang dumating ako sa gitna ng gulo." "Ah, opo, attorney. Pasensya na po. Konting problema lang po sa pamilya. Medyo burara lang po ang asawa ko." Sinubukang tumawa ni Marco, pero pilit. "Ano po ang kailangan ninyo, Attorney Santos? May naiwan po bang last will ang biyenan ko?" Muling umasa si Marco. Baka may dagdag na mana. Naisip niya. Hindi sinagot ni Attorney Santos si Marco. Lumingon siya kay Althea. Lumambot ang kanyang tingin. "Magandang tanghali, Althea. Pasensya na, Tio, na late ako ng 5 minuto. Traffic sa EDSA." Sabi ni Attorney Santos sa isang makaamang tono. Lahat sa silid ay natahimik. "Tio, kailan pa naging ganoon kalapit ang isang magaling na abogado kay Althea?" Huminga ng malalim si Althea. Ito na ang pagkakataon. Naglakad siya, nilampasan si Marco, si Isabel,
at ang mga nagkalat na papel sa sahig. Hindi na siya nakayuko. Matatag ang kanyang mga hakbang. Okay lang po, Attorney Santos. Dumating po kayo sa tamang oras, sagot ni Althea. Iba na ang kanyang boses. Wala na ang panginginig ng takot. Wala na ang tonong nagmamakaawa. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at may autoridad. Inabot ni Althea ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Attorney Santos at bahagyang hinalikan ang likod nito. Isang tanda ng paggalang ng isang abogado sa kanyang pangunahing kliyente. Napanganga sina Marco, Aling Rosario, at Isabel. Halos malaglag ang kanilang mga panga. Naging tensyonado ang kapaligiran para sa panig ni Marco. Maupo po kayo, Attorney Santos, sabi ni Althea habang itinuturo ang isang single sofa na pinakamalinis. Ang tanging upuan na hindi inuupuan ng grupo ni Marco. Kalmadong umupo si Attorney Santos. Inilagay ang kanyang briefcase sa kanyang kandungan. Ang dalawang bantay niya ay tumayo sa magkabilang gilid ng sofa, nakahalukip-kip, at matalas na nakatingin kay Ronnie na hindi na mapakali at gusto nang umalis. Althea, anong ibig sabihin nito? Sabi ni Marco, sinusubukang bawiin ang kontrol kahit nanginginig ang kanyang boses. Bakit ka tumawag ng abogado dito? Wala tayong pera para bayaran siya. Dahan-dahang lumingon si Althea kay Marco. Tinitigan niya ang kanyang asawa sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, nakita ni Marco ang isang bagay na bago sa mga mata ng kanyang asawa. Walang laman, walang pag-ibig, walang takot, walang respeto. Tanging isang malamig na tingin na parang nakatingin sa isang estranghero. Hindi sinagot ni Althea si Marco. Sa halip, lumingon siya kay Attorney Santos. Attorney, handa na po ba ang mga papeles na hiniling ko? Oo, Althea. Kumpleto, sagot ni Attorney Santos. Binuksan niya ang kanyang leather na briefcase. Ang tunog ng pag-click ng kandado ng briefcase ay malinaw na narinig sa tahimik na silid. Inilabas ni Attorney Santos ang isang makapal na pulang folder. Sandali, sabi ni Isabel na naramdamang nanganganib ang kanyang posisyon pero masyadong tanga para manahimik. Anong nangyayari dito, Ate Althea? Gusto mo bang makipaghiwalay? Kung gusto mong makipaghiwalay, gawin mo na lang. Hindi na kailangan pang magdala ng abogado. Saka, hindi na rin masaya si Marco sa'yo. Lumingon si Attorney Santos kay Isabel. Ang kanyang tingin ay kasing kalas ng labaha. Sino ka? Nakalista ka ba sa family record ng bahay na ito? Nautal si Isabel. Ako. Katrabaho po ako ni Marco. Katrabaho. Mapanuyang ngumiti si Attorney Santos. Katrabaho na nakikituloy ng 3 araw. Katrabaho na nagpaplanong ibenta ang ari-arian ng iba. Napakaganda naman ng definisyon ng trabaho ngayon. Namutla si Isabel. Paano niya nalaman? Huwag po kayong magbintang. Sumabat si Aling Rosario. Itinuturo si Attorney Santos gamit ang kanyang kulubot na daliri. Ito ay usapin ng aming pamilya. Huwag po kayong makialam. Tagalabas kayo. Althea, paalisin mo siya o isusumpa kita bilang isang suwail na anak. Tumawa si Althea. Isang tawang mahina pero nakakatakot. Hindi isang tawang hysterical, kundi isang tuyong tawa na walang emosyon. Lumapit si Althea sa mesa kung saan niya inilapag ang mga baso ng juice. Kinuha niya ang sarili niyang baso. Pagkatapos, umupo siya ng komportable sa braso ng sofa kung saan nakaupo si Attorney Santos. Isang posisyon na nagpapakita na siya ang boss. Gusto niyo po akong isumpa, Nay? Tanong ni Althea habang pinapaikot-ikot ang baso sa kanyang kamay. Sige po, pero bago niyo po ako isumpa, mas mabuti pong malaman ninyo ang isang bagay. Humigop ng kaunti si Althea ng juice at pagkatapos ay tinitigan silang tatlo ng salitan. Si Marco, Aling Rosario, Isabel, ang mga mukhang kaninang umaga ay tumatawa sa kanya, ang mga mukhang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Ang bahay na ito, itinuro ni Althea ang kisame, nakapangalan sa akin. Ang Fortuner na gusto ninyong ibenta, itinuro ni Althea ang garahe, nakapangalan sa akin, at ang savings account na ginagastos ninyo para sa inyong luho, ang pinanggagalingan ng pondo, ay mula sa mana ng aking ama. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pero, mag-asawa tayo.
Ang yaman mo ay yaman ko rin. Mali, matigas na sabi ni Attorney Santos. Binuksan niya ang pulang folder at inilabas ang isang selyadong papel. Ito ang kopya ng prenuptial agreement na pinirmahan ni Mr. Marco 3 taon na ang nakalipas. Article 4, Section 1. Lahat ng ari-arian bago ang kasal, kasama ang mana, donasyon, at mga ari-arian na nakuha mula sa pag-unlad ng mga ito, ay ganap na pag-aari ng unang partido, Althea Reyes, at hindi maaaring ituring na conjugal property. Nang hina ang mga tuhod ni Marco. Naalala niyang pinirmahan niya ang papel na iyon dahil nagmamadali siyang pakasalan si Althea at akala niya ay formalidad lang iyon na pwedeng mawala. At isa pa, dagdag ni Attorney Santos, inilabas ang pangalawang papel. Ito ang katibayan ng pag-block ng asset. Simula kaninang alas 10 ng umaga, ang Fortuner na iyon ay nasa listahan na ng LTO na nakablock dahil sa report ng attempted estafa. Kaya, Mr. Ronnie, lumingon si Attorney Santos kay Ronnie. Kung bibilhin mo ang kotseng iyon ngayon, maaari kang makasuhan sa ilalim ng Article 35 ng Revised Penal Code tungkol sa pagbili ng nakaw na gamit. Ang parusa ay 4 na taong pagkakakulong. Agad na tumalon si Ronnie mula sa sofa na para bang naupuan niya ang isang pako. Mukha siyang nagpanik. Naku, sorry boss, hindi ako kasali diyan. Kinuha ni Ronnie ang kanyang bag. Aalis na ako, Marco. Baliw ka pala, gusto mo pa akong idamay. Bahala ka na diyan. Nang walang paalam, tumakbo si Ronnie palabas ng bahay. Nabangga pa ang gate, pinaandar ang kanyang lumang kotse at mabilis na umalis. Naiwan silang 4. Si Marco, Aling Rosario, at Isabel ay nakatayo na parang mga akusado sa harap ng isang hukom. Inilapag ni Althea ang kanyang baso nang may malakas na tunog sa mesa. Tumayo siya, tinanggal ang luma niyang apron na nakatali pa sa kanyang baywang at inihagis ito sa mukha ni Marco. Ang maruming tela ay tumakip sa mukha ng kanyang asawa ng sandali. Hindi ba't sabi mo kaninang umaga, gusto mo ng katulong sa bahay na ito, Marco? Tanong ni Althea sa malamig na boses. Inalis ni Marco ang apron sa kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata sa galit at pagpipigil ng luha. Simula sa sandaling ito, pagpapatuloy ni Althea, nagniningning ang kanyang mga mata sa tagumpay. Iyan ang trabaho mo. Ikaw, ang nanay mo, at ang walang hiyang kalaguyo mo na ito. Maligayang pagdating sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Ang maruming apron ay dahan-dahang nahulog mula sa mukha ni Marco papunta sa sahig, lumapag ng may mahinang tunog, ngunit parang isang malakas na pagpukpok ng martilyo sa katahimikan ng silid. Namula ng husto ang mukha ni Marco, isang pinaghalong kahihiyan na sumisira sa kanyang pagkatao at nag-aalab na galit. Sa kanyang mga mata, si Althea ay hindi na ang asawang kaya niyang tapak-tapakan, kundi isang halimaw na kagigising lang mula sa mahabang pagkakatulog. Walang hiya, umungol si Marco. Basag ang kanyang boses, paos dahil sa hindi makontrol na emosyon. Ang lakas ng loob mong ihagis ang maruming basahan sa mukha ng asawa mo? Nasaan ang respeto mo? Ha? Anong klaseng asawa ka? Humakbang si Marco. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, handang manuntok para maibalik ang kanyang dominasyon. Para sa kanya, karahasan ang tanging paraan para patahimikin ang isang pag-aalsa. Ngunit, bago pa niya maiwagayway ang kanyang kamay, ang dalawang matipunong lalaki na kanina patahimik na nakatayo sa likod ni Attorney Santos ay kumilos ng mabilis. Hinawakan ng isang bantay ang pulso ni Marco sa ere na parang bakal. Napangiwi si Marco sa sakit, pakiramdam niya'y madudurog ang kanyang mga buto. Bitawan niyo ako, bahay ko to. May karapatan akong disiplinahin ang asawa ko. Sigaw ni Marco habang walang saysay na pumipiglas. Pagwawasto. Mr. Marco, sabi ni Attorney Santos sa isang walang emosyong tono habang binubuklat ang mga dokumento sa kanyang kandungan. Hindi ninyo ito bahay, at ang ginawa ninyo ngayon ay maituturing na attempted physical abuse sa harap ng mga saksi. Pwede naming idagdag ang kaso ng R.A. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act kung gusto ninyo. Marahas na ibinagsak ng bantay ang kamay ni Marco na naging dahilan para matumba siya sa sofa. Sa tabi ni Isabel,
na ngayon ay nanginginig sa takot. Nakatayo pa rin si Althea sa kanyang pwesto, tinitingnan si Marco na humihingal na parang asong nawalan ng pangil. Wala ni katiting na takot sa mukha ni Althea. "Gusto mo pa bang pag-usapan ng respeto, Marco?" tanong ni Althea. Lumapit siya, nilibot ang salamin na mesa, papalapit kay Marco na minamasahe ang kanyang pulso. "Kaninang umaga, noong kayo ng nanay mo ay nagtatawanan habang pinag-uusapan ang plano ninyong ibenta ang kotse ko at gawin akong katulong. Nasaan ang respeto ninyo? Nasaan ang konsensya ninyo? Nagbibiro lang kami." Mabilis na sabi ni Aling Rosario. Namumutla ang kanyang matandang mukha. Pinagpapawisan siya ng malamig. "Nagbibiro lang kami, Althea. Ang babaw mo naman. Sa asawa at biyenan mo, nagbibilang ka pa." Tumawa ng bahagya si Althea. Isang tawang puno ng pait. "Nagbibiro? Ang pagbebenta ng ari-arian na nagkakahalaga ng milyon ay biro para sa inyo? Ang pagpapalit ng mga dokumento ng kotse sa mga recipe, iyon ang biro, Nay. Pero ang plano ninyo ay isang krimen. Althea, makinig ka muna." Sinubukang ibaba ni Marco ang kanyang boses. Nagbago ng taktika mula sa karahasan tungo sa manipulasyon ang kanyang laging sandata. Tinitigan niya si Althea na may malungkot na mga mata. "Alam kong galit ka, pero pwede nating pag-usapan to nang maayos. Paalisin mo muna ang abogadong ito. Mag-asawa tayo, mahal. Ang problema sa pamilya hindi dapat isinasa publiko. Nakakahiya." Tinaas ni Althea ang isang kilay. "Hindi ka nahiya na mambabae sa bahay mismo ng asawa mo? Hindi ka nahiya na dalhin ang kabit mo dito, pakainin, at patulugin gamit ang pera ng asawa mo?" Itinuro ni Althea si Isabel na sinusubukang itago ang mukha sa likod ng kanyang blonde na buhok. "Katrabaho ko siya, Althea. Nagkakamali ka ng iniisip." Patuloy na nagkakaila si Marco kahit nahubad na ang katotohanan sa harap niya. "Katrabaho na nagpaplanong bumili ng bagong bahay gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kotse ko?" Mabilis na putol ni Althea. "Narinig ko ang lahat, Marco. Bawat salita. Sige. Ngayong araw, ibenta natin ang walang kwentang kotse ng asawa mo. Naaalala mo ba ang linyang iyon, Isabel?" Iyan ang sinabi mo. Natigilan si Isabel nang banggitin ang kanyang pangalan. Tinitigan niya si Althea na may nanlalaking mga mata. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para magdepensa, ngunit walang salitang lumabas. "Ngayon, sagutin mo ang tanong ko." Yumuko si Althea papalapit kay Marco. Tinititigan siya ng matalim. Sino ang may-ari ng bahay na ito at sino ang nakikitira lang? Natahimik si Marco. Nagtiim ang kanyang bagang. Ayaw niyang sumagot dahil ang sagot na iyon ay wawasak sa kanyang ego bilang lalaki. "Sumagot ka," biglang sigaw ni Althea, na ikinagulat ni na Marco, Isabel at Aling Rosario. "Ikaw?" bulong ni Marco, halos hindi marinig. "Ano? Hindi ko marinig. Ikaw na ang masaya?" sigaw ni Marco sa sobrang pagkabigo. "Oo, bahay mo to. Masaya ka na ngayong napahiya mo ang sarili mong asawa?" Muling tumayo ng tuwid si Althea, ngumiti ng may kasiyahan. "Mabuti. Sa wakas, nalaman mo na ang iyong lugar. Kaya simula ngayon, huwag ka nang sisigaw o mag-uutos sa bahay na ito. Dahil dito, ako ang batas." Dahan-dahang umubo si Attorney Santos na ibalik ang atensyon ng lahat sa mesa kung saan nakalatag ang mga legal na dokumento. Inayos niya ang kanyang salamin, handa nang ibigay ang pangalawang suntok, isang suntok sa pananalapi. "Sige, dahil malinaw na ang pag-aari ng bahay, pag-usapan naman natin ang mas mahalagang usapin sa pera," sabi ni Attorney Santos. "Mr. Marco, sa loob ng 3 taon ng inyong pagsasama, lagi ninyong sinasabi na kayo ang bumubuhay sa pamilyang ito. Tama po ba?" Medyo inunat ni Marco ang kanyang dibdib. Sinusubukang pulutin ang mga natitirang piraso ng kanyang dangal. "Siyempre, nagtatrabaho ako ng husto mula umaga hanggang gabi. Lahat ng sahod ko napupunta sa joint account namin. Si Althea, nasa bahay lang, nagpapahinga." "Tama," masiglang sabi ni Aling Rosario. "Ang anak ko ay isang manager. Malaki ang sahod niya, kaya karapatan niyang tamasahin ang pinaghirapan niya. Si Althea ang peste, kumakain mula sa sahod ng asawa pero napakatipid.
Umiling lang si Althea, tinitingnan ang kanyang biyenan na may awa. Nay, hindi niyo po ba talaga alam o nagbubulag-bulagan lang kayo? Manahimik ka, sigaw ni Aling Rosario. Itinaas ni Attorney Santos ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Kumuha siya ng isang papel. Ito ay isang makapal na bank statement. Ito ang summary ng transactions ng inyong joint account sa loob ng 36 na buwan, paliwanag ni Attorney Santos. Inabot niya ang papel kay Marco. Pakitingnan ninyo po. Ang berde ay pera na pumasok, credit. Ang pula ay pera na lumabas, debit. Marahas na inagaw ni Marco ang papel. Mabilis niyang tiningnan ang mga numero. Pakitingnan po ang pinanggalingan ng pondo, gabay ni Attorney Santos. Bawat ika, 1 ng buwan, may pumapasok na PHP 35,000. Iyan po ang sahod ninyo, Mr. Marco. Tama po ba? Natahimik si Marco. Iyon nga ang kanyang basic salary. Ngayon, tingnan niyo po ang pumapasok bawat ika, 5 ng buwan, pagpapatuloy ni Attorney Santos. May pumapasok na humigit kumulang PHP 300,000 hanggang PHP 500,000 bawat buwan. Ang nakalagay na detalye ay dividends mula sa Reyes Realty Corp at share mula sa mga paupahang apartment ng ama. Napanganga si Marco. Nakita niya ang mga numerong iyon na maayos na nakalista bawat buwan. Ang halaga ay mas malaki pa sa kanyang sahod. Ang Reyes Realty Corp ay ang kumpanyang pamana ng ama ni Althea. Si Althea ang may-ari ng pinakamalaking share, kalmadong paliwanag ni Attorney Santos. Kaya kung susumahin sa loob ng 3 taon, ang kontribusyon ni Althea sa account na ito ay humigit kumulang 90%, samantalang kayo ay 10% lang. Pero, utal ni Marco. Nag-isip siya ng mabuti para makahanap ng dahilan. Hindi niya kailanman tiningnan ang detalye ng mga transaksyon. Tinitingnan niya lang ang huling balanse na laging malaki at iniisip na dahil iyon sa kanyang galing sa pagmamanage ng pera. Nakalimutan niyang ang kanyang marangyang pamumuhay, ang hulugan ng iPhone, ang pagmodify ng motor, ang malaking buwanang allowance ni Aling Rosario, ang paglilibre sa mga kaibigan ay hindi kayang tustusan ng kanyang 35,000 na sahod. Ngayon, tingnan naman natin ang mga gastos. Binaliktad ni Attorney Santos ang pahina. Credit card bills ni Marco. PP 50,000 bawat buwan. Transfer kay Aling Rosario. PP 30,000 bawat buwan. Online shopping na nakapangalan kay Isabel. PP 20,000 bawat buwan. Entertainment at lifestyle. PP 40,000 bawat buwan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosario. Sandali. Kaya pala ang buwanang allowance na binibigay ni Marco sa akin ay pera ni Althea? Nay, matigas na sabi ni Attorney Santos. Ang 35,000 na sahod ni Marco ay hindi sapat para bayaran ang kuryente at tubig ng ganito kalaking bahay, lalo na para bigyan ka ng 30,000. Sa simpleng matematika, lugi si Marco bawat buwan. Ang bumubuno sa lugi na iyon ay ang pera ni Althea. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang katotohanang iyon ay tumama kay Aling Rosario nang mas malakas pa sa isang sampal. Matagal na niyang ipinagmamalaki si Marco bilang isang matagumpay na anak na bumubuhay sa isang walang kwentang asawa. Ngayon, nalaman niyang siya at ang kanyang anak ang mga peste. Kinakain niya ang pera ng kanyang manugang para laitin ito. Hindi maaari, bulong ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Peke to, hindi maaaring magkaroon ng ganito kalaking pera si Althea. Isa lang siyang may bahay. May bahay na nagmana ng isang negosyo, Marco. Malamig na sabi ni Althea. Nanahimik lang ako dahil gusto kitang respetuhin bilang asawa. Hinayaan kitang maramdaman na magaling ka, na ikaw ang ulo ng pamilya. Sinusuportahan ko ang ego mo, gamit ang pera ko. Pero ano ang kapalit? Gusto mo pang ibenta ang nag-iisang alaala ng aking ama. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Binuksan ang mobile banking app at ipinakita ang screen sa mukha ni Marco. Tingnan mo to, Marco. Sa screen, nakalagay ang balanse ng personal account ni Althea na katatapos lang niyang i-transfer. Napakahaba ng mga numero. Sapat para bilhin ang dangal ni Marco ng 10 beses. Kaninang umaga, inilipat ko lahat ng pera ko mula sa joint account. Ngayon,
Tingnan mo ang balanse ng account na ipinagmamalaki mo. Mabilis na kinuha ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang banking app. Tila bumagal ang internet o baka ang oras ang bumagal para kay Marco. Login successful. Available balance. PHP 3,215.50. PHP 3,215.50. Iyon na lang ang natira. Tinitigan ni Marco ang screen ng kanyang cellphone nang walang imik. Gumuho ang kanyang mundo. Ang plano niyang i-renovate ang bahay. Ang plano niyang magbakasyon kasama si Isabel. Ang plano niyang bumili ng bagong kotse. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang pera ko, bulong ni Marco. Hindi mo pera. Matalas na pagtatama ni Althea. Iyan ang natira sa sahod mo na hindi mo pa nagagastos. Magsaya ka. Ang pagdadalamhati ni Marco sa nawalang balanse ng kanyang account ay naging isang babala para kay Isabel. Ang babaeng may blonde na buhok at makapal na makeup na nagsisimula ng matunaw dahil sa pawis ay napagtanto na ang kanyang posisyon. Hindi tanga si Isabel. Oportunista lang siya. Dumikit siya kay Marco dahil ipinakilala ni Marco ang sarili bilang isang mayamang binatang boss na hindi masaya sa kanyang asawa. Nangako si Marco ng karangyaan, bahay at kotse. Pero ngayon, sa harap niya ay isang lalaking UMR lang ang sahod na nabubuhay sa yaman ng asawa. Isang lalaking ang balanse sa account ay hindi sapat para bumili ng isang set ng skincare ni Isabel. Dahan-dahang tumayo si Isabel mula sa sofa. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, sinusubukang hindi mapansin. Saan ka pupunta? Tanong ni Althea. Hindi malakas ang kanyang boses, pero sapat para mapahinto si Isabel. Lumingon si Isabel, nagpakita ng isang pilit na ngiti. Ate Althea, naalala ko lang po, may bigla ang meeting sa opisina. Tumawag ang boss, kailangan ko na pong bumalik ngayon. Pasensya na po, ayaw ko pong makialam sa problema ng pamilya ninyo. Kinuha ni Isabel ang kanyang handbag, handa nang tumakas mula sa lumulubog na barko. Wala na siyang pakialam kay Marco. Para sa kanya, si Marco ngayon ay isang basura. Umupo ka, utos ni Althea. Pero ate, ako. Sabi ko umupo ka, malakas na sigaw ni Althea. Humakbang ang isa sa mga bantay ni Attorney Santos para harangan ang daan ni Isabel. Napilitang umatras si Isabel at umupo sa dulo ng sofa. Malayo kay Marco. Akala mo ba pwede kang pumunta dito? Laitin ako, magplano ng krimen, kumain at matulog ng libre, tapos aalis ka na lang kapag nalaman mong wala na siyang pera? Mapanuyang tanong ni Althea. Wala po akong alam ate. Sumpaman. Nagsimulang umiyak ng peke si Isabel. Inimbitahan lang po ako ni Marco. Sabi niya, biyudo siyang mayaman. Sabi niya, masama ka daw sa kanya. Naloko rin po ako ate. Biktima rin po ako. Lumingon si Marco nang nagulat sa kanyang kalaguyo. Isabel, bakit ka ganyan magsalita? Kaninang umaga, ikaw pa ang nag-eengganyo sa akin, na ibenta ang kotse, ikaw pa ang nagsabing tanga si Althea. Manahimik ka, marahas na sabi ni Isabel. Nawala na ang kanyang matamis na maskara. Kung alam ko lang na dukha ka, hindi ako papatol sa'yo. Nagpapanggap na manager. Parasite ka lang pala. Nakakadiri ka. Natigilan si Marco. Wasak na wasak ang kanyang puso. Ang babaeng kanyang sinasamba, ang babaeng naging dahilan para ipagkanulo niya ang kanyang tapat na asawa, ay siya ngayong kumakagat sa kanya. Sa unang sandali na siya ay naghirap, dahan-dahang pumalakpak si Althea. Clap, clap, clap. Napakaganda naman ng inyong love story. Parang Romeo at Juliet, pero version ng mga mahihirap, panunuya ni Althea. Kumuha si Althea ng isang manipis na folder mula sa mesa. Inihagis niya ito sa kandungan ni Isabel. Ano to? Tanong ni Isabel na nanginginig ang kamay. Iyan ang screenshot ng mga usapan ninyo ni Marco sa WhatsApp sa loob ng isang buwan, sagot ni Althea. Nahack ko na ang WhatsApp ni Marco, simula noong madalas na kayong mag-chat sa gabi. Binuksan ni Isabel ang folder. Lalo siyang namutla. Ang laman ay mga bulgar at masasamang usapan. Isabel, kailan mo ba palalayasin ang asawa mong mukhang gusgusin? Hindi na ako makapaghintay na maging may bahay. Isabel, ibenta mo na lang ang kotse niya, mahal. Hindi naman siya marunong sa batas.
itakas natin ang pera. Dito, malinaw na may masamang intensyon at pagsasabwatan para sa attempted estafa. Dagdag ni Attorney Santos sa isang propesyonal na tono. Miss Isabel, hindi ka lang isang kabit, kundi isang kasabwat sa isang krimen. Ang parusa ay kasing bigat ng sa pangunahing salarin. Ate Althea, pakiusap. Lumuhod si Isabel sa sahig. Nawala na ang kanyang dangal para sa kanyang kalayaan. Huwag niyo po akong isumbong sa pulis. Pangako, lalayo na po ako. I-block ko na ang numero ni Marco. Hindi ko na po kayo guguluhin. Pakiusap po ate. May hulugan pa po akong motor. Tiningnan ni Althea ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan na may pagkasuklam. Tumayo ka. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga peking luha mo. Tumayo si Isabel. Tumutulo ang kanyang sipon. Hindi kita isusumbong ngayon, sabi ni Althea. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong panoorin ang pagbagsak ni Marco hanggang sa huli. Kailangan mong makita kung gaano kaawa-awa ang lalaking inagaw mo. Pagkatapos niyan, pwede ka nang umalis dala ang iyong kahihiyan. Mabilis na tumango si Isabel, hindi na ngahas na sumagot. Muli siyang umupo sa isang sulok, tahimik. Samantalang si Marco ay tinitingnan siya na may nanlulumong mga mata. Ngayon, si Aling Rosario na. Napagtanto ng matandang babae na ang dalawa niyang kakampi ay bagsak na. Si Marco ay lumpo na sa isipan at pananalapi. Si Isabel ay sumuko na. Ngayon, mag-isa na niyang haharapin ang manugang na matagal na niyang inaapi. Ang taktika ni Aling Rosario ay laging pareho. Kung hindi epektibo ang karahasan, gamitin ang pagiging matanda. Biglang hinawakan ni Aling Rosario ang kanyang dibdib. Pinilit niyang magmukhang nasasaktan. Humihingal siya ng may pagkadramatiko. Aray, aray, ang dibdib ko. Daing ni Aling Rosario habang bumabagsak sa upuan. Inaatake ako sa puso. Marco, tulungan mo ako. Althea, ang sama mo. Pinapatay mo sa sakit sa puso ang biyenan mo. Si Marco, na malungkot, ay agad na nagpanik nang makita ang kanyang ina. Nay, anong nangyayari sa inyo? Kumapit kayo, Nay. Lumingon si Marco kay Althea na may galit sa mata. Tingnan mo, masaya ka na? Kapag namatay si nanay, ikaw ang pumatay. Tatayo na sana si Attorney Santos para tumawag ng tulong medikal, pero itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Pinigilan niya si Attorney Santos. Hindi gumalaw si Althea mula sa kanyang pwesto. Tinitingnan niya ang dula-dulaan na may walang ekspresyon na mukha. Marco, kalmadong tawag ni Althea. Nagpa-check up ang nanay mo noong nakaraang linggo sa isang kilalang ospital. Medyo mataas ang kolesterol niya, pero malusog ang puso niya. Napakalusog para sa isang taong mahilig kumain ng prito at laging galit. Huwag kang magmarunong. Totoong nasasaktan si nanay. Lumakad si Althea papunta sa sound system malapit sa TV. Pinindot niya ang play button sa isang maliit na voice recorder na konektado sa Bluetooth speaker. Ang boses mula sa recording kaninang umaga ay pumuno sa silid, malinaw at malakas. Boses ni Aling Rosario. Recording. Ang asawa mo ay napakatanga hanggang sa buto. Tingnan mo siya. Ang alam lang niya ay yumuko, magluto, maglaba, maglinis. Wala siyang alam sa mga mahahalagang dokumento. Kapag tumanggi siyang pumirma, ako ang gagawa ng impyerno sa buhay niya hanggang sa hindi na siya makatiis. Ang masamang tawa ni Aling Rosario ay umalingaw-ngaw. Pinatay ni Althea ang recording. Ang boses ng isang taong inaatake sa puso ay hindi ganyan kalakas. Nay, malamig na sabi ni Althea. At ang isang taong nagpaplanong gawing impyerno ang buhay ng iba ay hindi karapat-dapat na kaawaan kapag nabigo ang kanyang plano. Si Aling Rosario, na narinig ang recording ng kanyang sariling boses, ay biglang huminto sa pagdaing. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang gumaling dahil sa mas malaking kahihiyan. Dahan-dahan siyang umayos ng upo, napagtantong hindi gumana ang kanyang pag-arte. Althea, binago ni Aling Rosario ang tono ng kanyang boses para maging maawain, sinusubukang hawakan ang emosyonal na panig nito. Nagkamali ako, anak. Matanda na ako. Normal lang na magkamali sa pagsasalita. Ikaw ay isang mabait at relihiyosong manugang. Hindi ka naman siguro ganyan katigas sa akin, di ba? Hindi ka ba natatakot na makarma sa biyenan mo? Karma?
Mapait na tumawa si Althea. Nagluluha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na naipon sa loob ng 3 taon ng kanyang pagdurusa. Nay, sa loob ng 3 taon, gumigising ako ng alas 4 ng umaga. Ipinagluluto ko kayo ng paborito ninyong lugaw. Nilalabhan ko ang mga damit ninyo gamit ang aking mga kamay dahil sabi nyo, sinisira ng washing machine ang mga damit. Minamasahe ko ang mga paa ninyo tuwing gabi at bawat buwan. Nagpapadala ako ng 30,000 sa account ninyo sa pamamagitan ni Marco. Itinuro ni Althea ang dibdib ni Aling Rosario. At ano ang kapalit, Nay? Nilalait niyo ang itsura ko sa harap ng mga kapitbahay. Sinusulsulan niyo si Marco na mag-asawa ulit. Tinatawag niyo akong baog. Samantalang si Marco ang ayaw munang magkaanak. Nasaan ang konsensya ninyo bilang kapwa babae? Yumuko si Aling Rosario. Hindi niya masagot ni isang salita ni Althea dahil lahat ay totoo. Pero, matanda na ako, Althea. Wala na akong ibang maaasahan kundi si Marco. Kung walang pera si Marco, ano ang kakainin ko? Sa wakas, umamin si Aling Rosario sa kanyang pinakamalaking takot. Kahirapan. Hindi ko na iyon problema. Matigas na sagot ni Althea. Mayroon kayong ipinagmamalaking anak na lalaki, di ba? Ang matagumpay na manager. Sa kanya kayo humingi ng pagkain, huwag sa isang tangang asawa tulad ko. Umiyak si Aling Rosario. Sa pagkakataong ito, totoo ang kanyang mga luha. Mga luha ng pagsisisi dahil ipinagpalit niya ang isang minahan ng ginto sa isang pirasong bato. Ipinapakita ng orasan sa dingding ang alauna ng hapon. Napakainit ng sikat ng araw, na tila sumusuporta sa init ng paglilitis sa sala. Lahat ng baraha ay nakalatag na, lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ngayon na ang oras para sa hatol. Muling umupo si Althea sa tabi ni Attorney Santos. Naramdaman niyang pagod pero napakagaan ng pakiramdam. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay nawala na. Kaya, ang conclusion ay ito, sabi ni Attorney Santos, kinuha ang entablado para tapusin ang dula sa legal na paraan. Ang aking kliyente, si Mrs. Althea, ay may matibay na ebidensya para sa mga sumusunod na krimen. Attempted estafa, conspiracy, at psychological violence sa ilalim ng R.A. 9262. May recording, may mga saksi, may mga chat. Itinaas ni Marco ang kanyang mukha. Mukhang pagod, namumula ang mga mata. Gusto mong ipakulong ang sarili mong asawa, Althea? Depende, maikling sagot ni Althea. Depende sa ano? Depende kung gaano kabilis kayong aalis sa bahay na ito, sabi ni Althea. Tumayo si Althea. Tinitingnan ang 3 tao sa harap niya, isa-isa. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Napakasimpleng pagpipilian. Pagpipilian A. Itinaas ni Althea ang isang daliri. Tatawag kami ni Attorney Santos sa pulis ngayon din. Kumpleto na ang ebidensya. Pwede kayong arestuhin ngayong hapon din. Si Marco at Isabel ay kakasuhan ng attempted estafa. Si Aling Rosario ay kakasuhan bilang kasabwat. Matutulog kayo sa malamig na sahig ng kulungan ngayong gabi. Sabay-sabay na umiling sina Marco, Aling Rosario at Isabel. Ang kulungan ay isang bangungot para sa kanila na sanay sa komportableng buhay. Pagpipilian B. Itinaas ni Althea ang 2 daliri. Lalabas kayo sa bahay na ito ngayon din. Sa sandaling ito, nang walang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot ninyo. Ano? Sigaw ni Marco. Pero ang mga damit ko, ang laptop ko, ang relo ko, lahat yan gamit ko. Ang laptop na iyan ay binili gamit ang supplementary credit card ko noong nakaraang buwan, hindi pa bayad. Ang relong iyan ay regalo ko sa iyo noong nakaraang taon. Lahat ay binili gamit ang pera ko, mabilis na putol ni Althea. Ayon sa prenuptial agreement, ang mga gamit na binili ng asawa gamit ang kanyang pera ay pag-aari niya. Pero ang mga damit ko sa trabaho, pagmamakaawa ni Marco, lalabas ba ako na naka-t-shirt lang? Kumuha kayo ng sapat lang. Isang maliit na maleta para sa inyong 3. Ang matitira, iwan ninyo, utos ni Althea. Mayroon kayong 10 minuto. Kapag lumampas diyan, ang pagpipilian A na ang mangyayari. Tiningnan ni Attorney Santos ang kanyang relo. Ang oras ay nagsisimula na ngayon. Nagpanik sila.
Mabilis na tumakbo si Marco sa kwarto. Si Aling Rosario, na nanginginig ang mga binti, ay tumakbo rin sa kanyang kwarto. Si Isabel ay nalilito dahil wala siyang gamit doon maliban sa kanyang handbag. "Ikaw, Isabel?" tawag ni Althea. "Pwede ka nang umalis ngayon. Dalhin mo ang bag mo at tandaan mo, kapag nakita ko ulit ang mukha mo sa paligid dito, ang recording ng chat ninyo ay makakarating sa HR ng opisina mo." Mabilis na tumango si Isabel. Namumutla ang mukha. Nang hindi tumitingin sa kwarto ni Marco, nang walang paalam, tumakbo siya palabas ng bahay ng mabilis. Iniwan niya si Marco ng ganoon na lang, totoong pag-ibig, kalokohan. Samantala, narinig ang ingay mula sa master's bedroom. Inihagis ni Marco ang mga damit sa maleta nang walang ayos. Gusto niyang kunin ang laptop, pero naalala niya ang banta ni Althea at ang matalim na tingin ng mga bantay sa pinto ng kwarto. Hindi na niya tinuloy. Kumuha lang siya ng ilang polo, damit panloob at sipilyo. Si Aling Rosario sa guest room ay umiiyak habang inilalagay ang kanyang mga duster sa isang malaking itim na plastic bag dahil wala siyang maleta. Isang nakakaawang tanawin. 10 minuto ang lumipas. Si Marco at Aling Rosario ay nakatayo sa sala. Si Marco na may isang maliit na maleta, si Aling Rosario na may isang plastic bag na puno ng damit. Mukha silang mga pulubi na pinalayas sa ilalim ng tulay. Ang susi ng bahay, susi ng kotse, susi ng motor, hiling ni Althea habang iniaabot ang kanyang kamay. Mabigat sa loob na ibinigay ni Marco ang mga susi. Ang mga susi na dati niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan bilang simbolo ng tagumpay. Ngayon, bumalik na sa tunay na may-ari. "Wallet," sabi ulit ni Althea. "Pati wallet?" protesta ni Marco. "Ang supplementary credit card sa wallet mo ay nakapangalan sa akin. Ibalik mo." Kinuha ni Marco ang kanyang leather na wallet, inilabas ang platinum credit card at ibinigay ito. Kumuha si Althea ng gunting mula sa drawer ng mesa at ginupit ang card sa dalawa sa harap mismo ni Marco. "Crack. Ngayon, lumabas na kayo," sabi ni Althea habang itinuturo ang bukas na pinto. Ang sikat ng araw ay tumatama sa pinto. Sa labas, ang malupit na mundo ay naghihintay kay Marco at sa kanyang ina. Isang mundong walang aircon, walang Fortuner, walang masarap at libreng pagkain. Tinitigan ni Marco si Althea sa huling pagkakataon. May pagsisisi sa kanyang mga mata pero mas marami ang galit dahil nasaktan ang kanyang ego. "Magsisisi ka, Althea. Hindi mo kayang mabuhay ng walang lalaki." Ngumiti si Althea, isang tapat at malayang ngiti. "Mali ka, Marco. Ikaw ang naging pabigat sa buhay ko. Ngayon pa lang ako magsisimulang mabuhay ng totoo." "Lumakad na kayo," sigaw ng bantay ni Attorney Santos. Dahan-dahang lumabas si Marco at Aling Rosario. Sa labas ng gate, ang ilang mga kapitbahay na narinig ang gulo ay nagsimula ng magtipon at magbulungan. Yumuko si Marco, pinipigilan ang kahihiyan. Isinara ng bantay ang itim na bakal na gate. Blam! Ang tunog ng bakal ay nagtapos sa kabanata ng buhay ni Althea bilang isang inaaping asawa. Sa loob ng bahay na ngayon ay tahimik, huminga ng malalim si Althea, nilalanghap ang hangin ng kalayaan na may amoy ng tagumpay. Lumingon siya kay Attorney Santos at ngumiti. "Salamat po, Attorney Santos." "Walang anuman, anak. Siguradong ipagmamalaki ka ng ama mo ngayon." Ang tunog ng itim na bakal na gate na tumama sa poste nito, blam, ay umalingaw-ngaw na parang kampana ng kamatayan para sa komportabling buhay ni Marco at Aling Rosario. Ang tunog ng kandado na iniikot mula sa loob ng bantay ni Attorney Santos ay nagpatunay na ang kanilang daan patungo sa paraiso ay sarado na magpakailanman. Sa labas ng gate, ang init ng araw sa tanghali ay parang sinusunog ang balat. Ang aspalto ng subdivision ay naglalabas ng init na nagpapalabo sa paningin. Nakatayo si Marco na parang estatwa. Isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng maliit na maleta na naglalaman ng mga natirang damit, habang ang isa naman ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Malalaking butil ng pawis ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang sentido, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa lamig ng kahihiyan. Nakatayo si Aling Rosario sa tabi niya. Yakap ang isang malaking itim na plastic bag.
Ang uri ng plastic bag na karaniwang ginagamit para sa basura sa kusina, na ngayon ay naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang kanyang mga duster, mga instant hijab, at ilang pirasong damit panloob na nagawa niyang kunin. Ang kanyang itsura ay nakakaawa, malayo sa imahe ng isang mayaman na ginang na lagi niyang ipinapakita sa kanilang mga pagtitipon. Panaginip lang to, di ba, Marco? Bulong ni Aling Rosario sa paos na boses. Tinitigan niya ang marangyang dalawang palapag na bahay. Sa likod ng salamin na bintana ng sala, malabo niyang nakikita ang anino ni Althea na nakaupo ng komportable na para bang walang nangyari. Pinalayas ba talaga tayo? Saan tayo matutulog mamayang gabi? Hindi sumagot si Marco. Nananakit ang kanyang lalamunan. Yumuko siya. Tinitingnan ang kanyang mga sapatos na nagsisimula ng maalikabukan. Uy, si Aling Rosario at si Marco. Ang matinis na boses na iyon ay nagparamdam kay Marco na gusto niyang maglaho. Iyon ang boses ni Aling Susan, ang kapitbahay nilang kilala bilang tsismosa sa kanilang lugar. Nagdidilig si Aling Susan ng mga halaman sa kanyang bakuran, pero ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa maleta at plastic bag ni na Marco. Bakit kayo may dalang maleta sa tanghali? Magbabakasyon ba kayo? Ang sarap naman. Saan kayo pupunta? Boracay, Palawan? Tanong ni Aling Susan sa isang tunong malinaw na nang-iinis. Siguradong narinig ni Aling Susan ang gulo kanina. Pilit na ngumiti si Marco, pero isang pilit na ngiti lang ang lumabas. Opo, Aling Susan. Makikituloy lang po kami sa kamag-anak. May family gathering po kasi. Family gathering. Tango ni Aling Susan. Tumingin siya sa plastic bag na yakap ni Aling Rosario. Pero bakit nasa plastic bag ang mga damit? Aling Rosario, nasaan ang mamahalin mong maleta? Hindi ba't ipinagmalaki mo pa iyon noong nakaraang pagtitipon? Namula ng husto ang mukha ni Aling Rosario. Hinigpitan niya ang yakap sa plastic bag, sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan. Yung maleta, hiniram ng kamag-anak. Sige po, Aling Susan, nagmamadali na po kami. Naghihintay na po ang Grab sa labas. Isa na namang kasinungalingan. Walang naghihintay na taxi. Hindi pa nga nakakapag-book si Marco dahil paubos na ang kanyang data at ayaw niyang gastusin ito. Halika na, Nay. Lakad na tayo. Marahas na sabi ni Marco, hinihila ang braso ng kanyang ina palayo sa tsismosa. Naglakad sila sa mainit na bangketa ng subdivision. Ang gulong ng maleta ni Marco ay maingay sa ibabaw ng mga paving block. Isang tunog na sumasabay sa kanilang mabibigat na hakbang. Bawat kotse ng kapitbahay na dumadaan ay nagpapayuko kay Marco, takot na makilala. 500 metro pa lang ang nalalakad, nagreklamo na si Aling Rosario. Aray, Marco, masakit ang paa ko. Ang init-init. Saan ba tayo pupunta? Mag-book ka na ng taxi. Bakit tayo naglalakad na parang mga pulubi? Biglang huminto si Marco sa ilalim ng isang puno na nalalagas na ang mga dahon. Lumingon siya sa kanyang ina na may namumulang mga mata. Nay, sa tingin niyo ba, may pera si Marco para mag-taxi? Sigaw ni Marco. Ibinubuhos ang kanyang galit. Ang pera ko, 200 piso na lang. Nay, 200 piso? Sapat lang yan para sa pagkain natin ng 2 araw kung magtitipid tayo. Mahal ang taxi papuntang hotel. Nagulat si Aling Rosario na sinigawan siya ng sarili niyang anak. Bakit ka nagagalit sa akin? Kasalanan to ng suwail mong asawa. Dapat nilabanan mo siya kanina. Lalaki ka pero napakahina mo. Mahina? Histerikal na tumawa si Marco. Nay, kayo ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kayo ang laging nagsusulsol sa akin na hingan ng pera si Althea. Kayo ang humihingi ng 30,000 bawat buwan. Samantalang sakto lang ang sahod ko. Ngayon, nagalit si Althea. Tayo ang nasira. Nag-away ang mag-ina sa gilid ng kalsada. Pinapanood sila ng isang nagtitinda ng fishball. Umiling-iling ang nagtitinda. Marahil ay iniisip kung gaano kabilis magbago ang kapalaran. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang screen ng may pagkabigo. Kailangan niya ng masisilungan. Kailangan niya ng tulong. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang WhatsApp, Isabel Mahal. Pinindot ni Marco ang call button.
Tot. Hindi sinasagot. Sinubukan niya ulit. The number you have dialed is currently busy. Tinanggihan. Nagpadala si Marco ng chat. Isabel, nasaan ka? Kasama ko si nanay, nasa kalsada kami. Kailangan namin ng mapagpapahingahan. Pupunta ako sa apartment mo, ha? Isang check. Gray. Ilang segundo ang lumipas. Ang magandang profile picture ni Isabel ay nawala at napalitan ng isang gray na silhouette. Nawala ang kanyang status. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Blinok ako. Bulong niya nang hindi makapaniwala. Hayop na babae. Blinok niya ako. Inihagis ni Marco ang kanyang cellphone sa damuhan sa sobrang pagkabigo at pagkatapos ay pinulot ulit dahil alam niyang hindi na siya makakabili ng bago. Si Isabel, ang babaeng kaninang umaga, ay tinatawag pa siyang Papa Mahal. Ang babaeng kasama niyang nagplano ng kinabukasan ay itinapon siya sa unang sandali na siya ay naghirap. Bakit ayaw sagutin ni Isabel? Mapanuyang tanong ni Aling Rosario. Sabi ko na sa'yo dati, ang mga ganyang babae, pera lang ang habol. Mas pinili mo pa siya kaysa kay Althea. Sinusuportahan niyo rin ako kay Isabel, sabi ni Marco. Nay, sinabi niyo na mas maganda si Isabel. Mas sosyal, mas bagay isama sa mga party kaysa kay Althea na mukhang losyang, wag po kayong maghugas kamay. Kasi, akala ko marami kang pera. Sagot ni Aling Rosario. Kung alam ko lang na dukha ka, sasabihin ko sa iyong lumuhod ka sa paanan ni Althea. Nagtuturuan sila sa gilid ng maingay na kalsada. Ang usok mula sa mga bus ay tumatama sa kanilang mga mukha. Isang malaking pagkakaiba sa malamig na hangin ng aircon ng Fortuner na dati nilang tinatamasa. Sa huli, dahil sa pagod at init, pumara si Marco ng isang lumang jeep. Sakay na. Nay, utos ni Marco. Sasakay ng jeep? Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosario sa pagkasuklam. Mainit, Marco, amoy pawis ng mga tao. Ayoko. Mag-book ka na lang ng grab car, yung mura. Wala akong pera, Nay. Naiintindihan niyo ba? Itinulak ni Marco ang kanyang ina papasok sa masikip na jeep. Ang maleta ni Marco ay inilagay niya sa kanyang kandungan dahil puno na ang espasyo. Samantalang si Aling Rosario ay kailangang makipagsiksikan sa isang nagtitinda ng isda na malansa ang amoy. Sa loob ng isang oras na biyahe, walang tigil sa pagrereklamo si Aling Rosario at tinatakpan ang kanyang ilong. Si Marco ay tahimik lang. Nakatingin sa labas ng bintana. Nakikita niya ang matataas na gusali, ang mga mamahaling kotse, at napagtanto niyang nalaglag na siya mula sa mataas na antas ng lipunan. Bumaba sila sa isang siksikang lugar, sa isang makipot at maputik na iskinita. Naalala ni Marco na may kakilala siyang may murang paupahan dito. Dito tayo titira? Histerikal na tanong ni Aling Rosario nang huminto si Marco sa harap ng isang pinto na gawa sa plywood na natutuklap na ang pintura. Ito ang pinakamura. Nay, PP 3,000 lang isang buwan. Binayaran ko gamit ang natirang pera sa ATM kanina. At nang hiram ako ng konti sa kaibigan, pagod na sagot ni Marco. Pumasok sila. Ang kwarto ay 3x3 metro lang ang laki. Walang kama, isang plastik na banig lang. Ang banyo ay nasa loob, pero mabaho at tumutulo ang gripo. Ang electric fan sa kisame ay mabagal na umiikot na may maingay na tunog. Halos walang hangin. Inihagis ni Aling Rosario ang kanyang plastic bag sa isang sulok at nagsimulang umiyak ng malakas. Diyos ko, ano po bang kasalanan ko para tumira sa isang kulungan ng daga? Si Althea. Napakasama niyang manugang. Umupo si Marco, sumandal sa mamasa-masang pader. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Ang iyak ng kanyang ina, ang ingay ng mga motor sa eskinita, ang tunog ng videoke ng kapitbahay, lahat ay naghalo-halo na parang isang orkestra ng pagbagsak sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang email notification mula sa Santos Associates Law Firm. Paksa, abiso ng petisyon para sa annulment, imbitasyon para sa mediasyon. Binuksan niya ito. Ito ay isang opisyal na petisyon para sa annulment. Hindi nagsayang ng oras si Althea. Sa attachment, nakasaad ang mga hiling ni Althea. Annulment na walang hatian ng ari-arian dahil sa prenuptial agreement
at ang pagbabalik ng PHP 5 milyon na di umano'y ginastos ni Marco sa panahon ng kanilang pagsasama. PHP 5 milyon, nang hina si Marco. Wala siyang ganoong kalaking pera. Wala nga siyang pera para sa hapunan ngayong gabi. Isang linggo ang lumipas. Pumunta si Marco sa korte na may suot na gusot na polo. Mag-isa siyang pumunta, hindi niya kayang kumuha ng abogado. Samantalang si Althea ay kasama ang kanyang legal team na mukhang nakakatakot. Iba na ang itsura ni Althea, napakalaki ng ipinagbago. Nakasuot siya ng isang malinis na puting blazer na bumagay sa kanyang katawan. Maayos ang kanyang buhok at mukhang malusog ang kanyang balat. Wala na ang mga lumang duster, wala na ang mukhang pagod. Ang aura ng isang matagumpay na babae ay nagniningning sa kanya. Nang magsimula ang mediation, sinubukan ni Marco ang kanyang huling drama. Lumuhod siya sa harap ni Althea sa loob ng mediation room, hindi pinapansin ang tingin ng mediator. Althea, pakiusap, patawarin mo ako. Umiyak si Marco. Sa pagkakataong ito, totoo ang kanyang mga luha dahil sa takot sa kahirapan. Nagkamali ako. Pangako, magbabago na ako. Magtatrabaho ako ng husto. Magiging mabuting asawa ako. Huwag mo akong hiwalayan. Althea, kawawa naman si nanay. May sakit siya sa paupahan. Tinitigan ni Althea si Marco na nakaluhod sa kanyang paanan. Dati, maaaring lumambot ang kanyang puso. Dati, makakaramdam siya ng awa kapag nakikita niyang umiiyak ang kanyang asawa. Pero ngayon, isang masamang aktor lang ang nakikita niya na luma na ang script. Tumayo ka, Marco. Walang emosyong sabi ni Althea. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Mahal kita, Althea. Mahal na mahal. Napanuyang ngumiti si Althea. Mahal mo ang pera ko, Marco. Hindi ako ang patunay. Noong nawala ang pera ko, o noong akala mong nawala ang pera ko, nawala rin ang pagmamahal mo. Gusto mong ibenta ang kotse ko, di ba? Sinulsulan lang ako ni Isabel. Siya ang may masamang utak. Huwag mong ipasa ang sisi sa iba. Ikaw ang pumirma sa mga peking resibo para makakuha ng sobrang pera. Ikaw ang nag-transfer ng pera para sa gastusin sa bahay, papunta sa personal account mo. Ikaw, Marco. Inilagay ni Attorney Santos ang isang makapal na dokumento sa mesa. Mr. Marco, sabi ni Attorney Santos, ang kliyente namin ay mabait. Pumayag si Althea na bawiin ang kasong kriminal na pagnanakaw ng 5 milyon. Ayaw niyang makitang mabulok sa kulungan ang kanyang dating asawa. Nagkaroon ng pag-asa sa mukha ni Marco. Talaga? Salamat, Althea. Isa kang anghel. Sandali, sabi ni Attorney Santos. Ang kondisyon ay papayag kang makipaghiwalay. Nang walang pagtutol, aaminin mo ang lahat ng iyong pagkakamali. At hindi mo nalalapitan o kokontakin si Althea habang buhay. Kapag nilabag mo ito, kahit isang chat, isang tawag, agad naming ibabalik ang kasong kriminal at mayroon kaming sapat na ebidensya para ipakulong ka ng 5 taon. Napalunok si Marco. Isang mahirap na pagpipilian pero wala siyang magagawa. Kulungan? O mahirap? Pero malaya? Isa pa, dagdag ni Althea. Alam ko ang tungkol sa online gambling mo, Marco. Natigilan si Marco. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Iyon ang kanyang pinakamadilim na sikreto. Ang dahilan kung bakit hindi sapat ang kanyang sahod. Ang dahilan kung bakit lagi niyang kailangan ang pera ni Althea. Adik siya sa online slots. May utang ka sa 3 online lending apps, di ba? Pagpapatuloy ni Althea, ibinubunyag ang kanyang kahihiyan. Halos 50,000 lahat at inilagay mo ang numero ko bilang emergency contact nang walang pahintulot ko. Yumuko si Marco. Pinagpawisan siya ng malamig. Nagpalit na ako ng numero, sabi ni Althea. Kaya simula bukas, hindi na nila ako guguluhin. Hahanapin ka na nila sa opisina mo, sa paupahan mo. Magsaya ka, Marco. Pinirmahan ni Marco ang kasunduan sa annulment na nanginginig ang kamay. Ang pirma na iyon ay ang tanda ng kanyang ganap na pagkatalo. Lumabas siya ng korte na bagsak ang mga balikat. Dala ang bigat ng mundo na ngayon ay mas mabigat ng walang suporta ng pera ng kanyang asawa. Ang karma ay hindi naghihintay. Dumating ito na nakamotor na maingay ang tambutso at may suot na itim na leather jacket. 2 araw pagkatapos ng mediation,
Si Marco, na nag-iisip sa labas ng kanyang paupahan, ay nagulat sa pagdating ng dalawang lalaking mukhang siga. "Hoy, Fandi! Bayaran mo ang utang mo!" Iyon ang mga collector mula sa online lending app. Nanginginig si Marco. "Sandali lang po, boss. Sinusubukan ko pong maghanap ng paraan. Kakatanggal lang po sa akin sa trabaho." Oo, kakatanggal lang kay Marco sa trabaho dahil nalaman na ginagamit niya ang mga gamit sa opisina para sa personal na bagay at bumagsak ang kanyang performance dahil sa stress. "Puro ka dahilan. Magbayad ka ngayon o kukunin ko ang motor mo." "Wag po, boss. Iyon na lang po ang natitira sa akin." Nagmamakaawa si Marco. Ang motor na iyon ay isang lumang scooter na binili niya ng hulugan. Nagkaroon ng gulo. Lumabas ang mga kapitbahay para manood. Lumabas si Aling Rosario mula sa kwarto na may suot na lumang duster, sumisigaw, "Tulong! Magnanakaw! Tulong!" Itinulak ng isa sa mga collector si Aling Rosario hanggang sa mahulog siya sa isang maruming kanal. "Babalik ako bukas. Kapag wala kang pera, guguluhin ko ang lugar na ito." Umalis sila pagkatapos dumura sa direksyon ni Marco. Umahon si Marco mula sa kanal. Marumi ang kanyang katawan. Mabaho. Umupo siya sa gilid ng eskinita. Umiiyak na parang bata. Lumapit si Aling Rosario, hindi para tulungan, kundi para hampasin ang kanyang likod. "Wala kang kwentang anak. Nakakahiya ka. Bakit ka nagsusugal, Marco? Ang 50,000, kung ginamit mo sa negosyo, may kita pa sana. Ginamit mo pa sa online slots. Manahimik ka na." "Nay!" sigaw ni Marco. Itinulak ang kanyang ina. Natumba si Aling Rosario. Sa pagkakataong ito, hindi na siya bumangon. Namumutla ang kanyang mukha. Pinagpapawisan siya ng malamig. Totoong masakit ang kanyang dibdib. Ang naipong stress, ang pagkain ng instant noodles araw-araw, at ang pagkagulat sa pagdating ng mga siga ay nagpataas ng kanyang presyon. "Aray, Marco, totoong masakit ang dibdib ko," daing ni Aling Rosario. Mahina ang kanyang boses. Lumingon si Marco. Iniisip na nag-aarte lang ulit ang kanyang ina tulad ng sa bahay ni Althea. "Hay nako, Nay, huwag ka nang magdrama. Wala si Althea dito. Walang maaawa sa atin." Iniwan ni Marco ang kanyang ina na dumadaing sa sakit sa lupa at pumasok sa banyo para maglinis. Nalaman niya lang na hindi nag-aarte ang kanyang ina. Noong 10 minuto ang lumipas, kinatok siya ng mga kapitbahay para sabihing hinimatay si Aling Rosario at tabingin na ang bibig nito. Mild stroke. Noong gabing iyon, sa isang masikip na ward ng isang pampublikong ospital, nakaupo si Marco at nag-iisip. Wala siyang pera para sa mga gamot na hindi sakop ng PhilHealth. Mag-isa siya. Wala si Isabel. Wala si Althea na laging handang mag-asikaso ng mga papeles. Wala ang Fortuner para tulugan. Kailangan niyang matulog sa sahig ng ospital na may sapin na karton habang naririnig ang daing ng ibang mga pasyente. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang kanyang dating kwarto, ang malambot na kama, ang malamig na aircon, ang mabangong kumot. Naalala niyang dati, madalas niyang pagalitan si Althea dahil hindi gaanong mabango ang kumot. Ngayon, ibibigay niya ang lahat para lang makatulog sa carpet ng sala ni Althea. Ang pagsisisi ay dumating na parang isang malaking alon. Nilulunod siya. Kung sana nagpasalamat siya. Kung sana hindi siya naging sakim. Kung sana, pinahalagahan niya ang isang tapat na asawa. Pero ang kung sana ay hindi makakabayad sa utang sa online lending at hindi makakagamot sa stroke ng kanyang ina. Samantala, sa kabilang bahagi ng siyudad, ang sikat ng araw ay nagliliwanag sa hardin sa likod ng bahay ni Althea. Nagbago na ang itsura ng bahay. Ang mga pader ng sala, na dati kulay krema, na pinili ni Marco, ay napinturahan na ng isang malamig na kulay sage green. Ang itim na leather na sofa, kung saan madalas ipatong ni Marco ang kanyang mga paa, ay itinapon na at napalitan ng isang magandang sofa na gawa sa linen. Wala na ang toxic na aura sa bahay na iyon. Ang bahay ay humihinga na ngayon. Nasa kusina si Althea. Ang kanyang kaharian na ngayon ay sentro ng kanyang negosyo. Hindi na isang kusina kung saan siya inaalipin para gumawa ng kape para sa asawa, kundi isang profesional na kusina kung saan siya ang namumuno sa kanyang team. "Ate Althea,
Handa na po ang catering para sa seminar sa isang malaking convention center, sabi ni Santi, isa sa kanyang mga bagong katulong. Sige Santi, tingnan mo ulit ang mga garnish ha. Siguraduhin mong hindi tabingi ang pagkakaayos ng manok, sagot ni Althea habang nakangiti. Tinitikman niya ang kanyang espesyal na mushroom sauce. Pagkatapos umalis ni Marco, nagpasya si Althea na huwag nang itago ang kanyang talento. Nagbukas siya ng isang premium catering business na pinangalanang Althea's Kitchen. Gamit ang kanyang puhunan at ang mga koneksyon ng kanyang yumaong ama, mabilis na lumago ang kanyang negosyo. Masarap ang kanyang pagkain, maganda ang presentasyon, at higit sa lahat, gawa sa isang masayang puso. Noong tanghaling iyon, dumalaw si Attorney Santos, dala ang opisyal na annulment papers. Congratulations, Althea. Opisyal ka ng isang malayang babae, sabi ni Attorney Santos habang inaabot ang berdeng folder. Inaprubahan ng hukom ang lahat ng ating hiling. Ang pagiging annulled mo ngayon ay mas mahalaga kaysa sa pagiging asawa ni Marco. Tinanggap ni Althea ang folder, hinaplos ang takip nito. Salamat po, Attorney Santos. Napakagaan sa pakiramdam. Parang ngayon lang ulit ako nakahinga pagkatapos ng 3 taon. Oo nga pala. May kaunting balita tungkol sa kanila, sabi ni Attorney Santos. Maingat na baka masira ang magandang mood ni Althea. Bakit po? Nanggugulo na naman po ba sila? Tanong ni Althea. Hindi na sila mangangahas. Narinig ko mula sa isang impormante na si Marco ay nagtatrabaho bilang parking attendant sa isang palengke. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng mild stroke at ngayon ay nakahiga na lang sa kanilang paupahan. Madalas daw silang marinig ng mga kapitbahay na nag-aaway, nagtuturuan tuwing gabi. Natahimik si Althea nang marinig ang balita. May kaunting awa siyang naramdaman, pero agad niya itong iwinaksi. Iyon ang resulta ng kanilang mga pinili. Hindi niya sila ipinagdarasal na mapahamak, pero wala rin siyang obligasyon na tulungan ang mga taong sumubok na sirain siya. Sana maging aral iyan sa kanila, attorney. Nasa itaas ng langit, may langit pa, at ang dasal ng isang inaaping asawa ay tumatagos sa kalangitan, kalmadong sabi ni Althea. Tama ka dyan. Noong hapon na iyon, nakaupo si Althea sa terrace, umiinom ng chamomile tea at kumakain ng mainit na croissant. Tinitingnan niya ang kanyang puting Fortuner, nakakalinis lang, kumikinang ito. Naalala niya ang sandaling pinagtatawanan ni na Marco ang plano nilang ibenta ang kotse. Gawin siyang katulong, sabi nila dati. Ngayon, si Marco na ang alipin ng kanyang masamang kapalaran. Huminga si Althea ng mainit at nakaka-relax na tsaa. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa WhatsApp group ng kanyang mga dating kaibigan na ipinagbawal ni Marco na makita niya. Dina, Ra, tuloy tayo sa Tagaytay ngayong weekend, di ba? Ipagdiwang natin ang kalayaan mo. Sorry, game. Ako na ang mag-book ng villa. Ikaw na lang ang kulang. Nag-type si Althea ng sagot na may malapad ng ngiti. Althea, handa na ako. Ako ang magdadala ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para sa inyo. Tara na. Hinipa ng hangin ang mukha ni Althea. Nililipad ang kanyang mabangong buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang pasasalamat na bumabalot sa kanyang puso. Wala nang takot, wala nang sigaw, wala nang pagtataksil. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang araw ay sumisikat pa lang at napakaganda ng liwanag nito. At diyan po nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Althea. Maraming salamat sa inyong tapat na pagsubaybay hanggang sa dulo. Habang pinakikinggan ninyo ang kanyang laban, nasaan po kaya kayo ngayon? Kayo ba'y nagpapahinga sa inyong tahanan, naglalakbay, o abala sa trabaho? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso at isipan mula sa kwento ni Althea? Anong mensahe ang nais ninyong ibahagi sa mga kapwa nating tagapakinig na maaaring dumaranas din ng parehong pagsubok? Nais naming mabasa ang inyong mga saloobin, kaya't i-comment nyo lang po sa ibaba. Kung naantig kayo at nagustuhan ang kwentong ito, isang simpleng pagpindot sa like button ay malaking tulong na po para sa amin. At upang maging bahagi ng ating lumalaking pamilya at hindi mahuli sa mga susunod pang kwento, mangyaring mag-subscribe na rin po kayo. Muli, ako po ang inyong kasama sa bawat kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita.
Sige, ngayong